Siya ay isinumpo ng isang hindi mababasag na spell, kaya umakyat siya sa sinaunang tore at sinubukang akitin ang Calamity Witch para sa kanyang tulong. Nagsimula ang kwento kay Prinsipe Oscar at sa kanyang kasambahay na si Lazar habang patungo sila sa tore ng isang mangkukulam. Sinubukan ni Lazar na kumbonsihin siya na bumalik sa kastilyo, nag-aalala na baka sumpa pa siya ng mangkukulam. Ngunit tila hindi nag-aalala si Oscar at ipinaalala sa kanya na wala siyang nahanap na solusyon sa kanyang problema kahit na matapos ang 15 taon. Kaya ang plano niya ay humingi ng tulong sa mangkukulam ng Asher Moon, at kung hindi yung gag-ana, plano niyang hanapin ang mangkukulam na responsable sa kanyang sumpa, ang Witch of Silence. Dumating sila sa Asher Tower, at pinakiusapan siya ni Lazar na bumalik, dahil masyadong delikado ito at ilang taon na ang nakalipas mula nang may nakarating sa tuktok ng tore. Ngunit sa tingin ni Oscar ay magiging maayos siya, kaya nagpatuloy siya sa loob. Sinabi ni Lazar na ang tore ay tulad ng inilarawan sa mga talaan, at binanggit na magkakaroon ng mga hamon na naghihintay sa kanila. Ngunit pinaalalahanan siya ni Oscar na kung sino ang makaabot sa tuktok ng tore ay magkakaroon ng hiling na pagbibigyan ng mangkukulam. Sinabihan siya ni Oscar na manatili, ngunit nagpa siya si Lazar na sundan siya, at naabot nila ang unang pagsubok, na pagtantong napapalibutan sila ng mga ahas. Alam ni Oscar na hindi sila makamandag, kaya nananatili siyang kalmado, alam na ang tunay na hamon ay isang mathematical theorem na sikat sa pagiging unsolvable. Ngunit alam niya ang sagot dahil natuklasan ito isang dekada na ang nakakaraan, kaya pumasa siya sa unang yugto. Sa tuktok ng tore, isang batang babae na nagngangalang Latola ang nagulat sa mangkukulam na si Tanasha, na nagsasabing mayroon silang mga bisita. Binanggit ni Latola na nakapasa sila sa unang pagsubok, ngunit iniisip ni Tanasha kung malalampasan nila ang unang tagapag-alaga. Samantala, natalo ni Oscar ang unang halimaw sa isang pag-atake, at si Lazar ay natakot, ngunit sa tingin ni Oscar ito ay isang magandang warm-up. Nagpatuloy sila, umabot sa kalahating punto, at nalaman namin na ang huling taong nakarating sa tuktok ay ang lolo ni Oscar 70 taon na ang nakararaan, at siya lang ang nakaligtas sa isang ekspedisyon ng 10 tao. Nakarating si Oscar sa isang silid na may 2 gargoyle, at inatake nila siya, ngunit madali niyang natalo ang mga ito. Iniulat ni Latola ang kanilang pag-unlad kay Tanasha, na nagulat na si Oscar ay dumadaan sa kanyang mga pagsubok sa kanyang sarili. Naaliw si Lazar na nagawa nilang talunin ang mga gargoyle, ngunit biglang gumuho ang sahig, at sila ay nagkahiwalay. Sinabihan siya ni Lazar na magpatuloy, at humingi siya ng paumanhin sa hindi niya makitang si Oscar ay naging hari habang siya ay nahulog sa kawalan. Naabot ni Oscar ang tuktok ng tore, at si Tanasha ay lumitaw sa harap niya. Sa tingin niya ay hindi siya mukhang mangkukulam, at ibinunyag ni Tanasha na ayos lang si Lazar, kaya may oras silang magti-together. Nagtataka siya kung binabago niya ang kanyang hitsura gamit ang magic, ngunit ipinaliwanag niya na ang mga mangkukulam ay nabubuhay ng mas mahaba kaysa sa mga tao, at ang kanyang katawan ay tumigil sa pagtanda. Binabati niya siya sa pagiging unang nakarating sa tuktok ng mag-isa, at tinanong ang kanyang pangalan. Kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Crown Prince, at nagulat siya na apo siya ni King Rehis. Napansin niya kung paano ito kamukha ng kanyang lolo, at ipinaliwanag na nakatira siya sa tore kasama ang kanyang pamilyar. Tinawag niya si Latola, na nagpapaliwanag na siya ay nag-spell kay Lazar, kaya natutulog ito sa labas ng tore. Nagtataka si Oscar kung ano ang nangyari sa ibang mga tao na sinubukang umakyat sa tore, kaya ipinaliwanag ni Tanasha na kapag sila ay nabigo, sila ay pinaalis na ang kanilang mga alaala ay binago. Ngunit inihayag ni Latola na ibinibigay niya ang kanilang mga kahilingan kung sila ay dumating na may marangal na hiling, tulad ng pagpapagaling ng isang sakit. Iniisip ni Oscar kung aalis na ba siya sa tore, ngunit binanggit niya na mas gusto niyang manatili doon dahil ayaw niyang makialam sa buhay ng iba o gamitin ang kanyang kapangyarihan sa isang kapritsyo. Nais ni Oscar na ganoon din ang naramdaman ng Witch of Silence, habang ipinaliwanag niya na noong bata pa siya, sinumpa siya ng mangkukulam sa kanya at sa kanyang ama, dahilan para hindi sila magkaroon ng tagapagmana. Ang sumpa ay nagiging sanhi ng kanilang dugo upang sirain ang anumang sugat na mahawakan nito, kaya nangangahulugan ito ng pagtatapos ng kanilang linya ng dugo. Ipinaliwanag niya na hindi gustong pag-usapan ito ng kanyang ama, ngunit tila may kaugnayan ito sa kanyang ina na namatay ilang sandali lamang. Ginugol niya ang kanyang pagkabata na naghahanap ng isang paraan upang masira ang sumpa, ngunit wala siyang makitang anumang mga pahiwatig, kaya nagpasya siyang umakyat sa tore. Binanggit ni Tanasha na walang mga garantiya na maaalis niya ang sumpa,
at ipinaliwanag na gumagana ang magic ayon sa isang hanay ng mga panuntunan. Ngunit ang mga sumpa ay iba dahil nilikha ang mga ito kapag ang mga salita ay puno ng mahiwagang kapangyarihan at hindi nila sinusunod ang parehong mga patakaran gaya ng mahika. Ang kapangyarihan ay nag-iiba depende sa kung sino ang nagsumite nito, ngunit sa parehong oras, ang mga sumpa ay hindi kasing lakas at maaari lamang kumilos ng hindi direkta. Ngunit naisip ni Oscar na ang sumpa sa kanya ay makapangyarihan at sumang-ayon siya, ngunit inihayag na kung ano ang mayroon siya ay mas katulad ng isang pagpapala at inihayag niya ang magic na nakasulat sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang mga pagpapala ay ibinibigay sa parehong paraan tulad ng mga sumpa, ngunit ang pinagmula ng kanilang kapangyarihan ay iba. Pinapalakas nila ang enerhiyang naruroon na, kaya malamang na mas malakas ito at talagang pinuprotektahan ng kanyang sumpa ang kanyang anak sa isang malakas na puwersa, ngunit walang ordinaryong babae ang makatiis nito. Ibinunyag niya na hindi niya ito masisira at ang tanging solusyon ay ang humanap siya ng babaeng makatiis sa kapangyarihang nagpoprotekta sa bata. Nagpasya siyang tulungan siyang maghanap, ngunit iniisip niya kung ano ang gagawin kung may asawa na ang babae o nasa maling edad. Kaya binanggit niya na kung siya ay may asawa, wala siyang magagawa, ngunit kung ang babae ay masyadong matanda, maaari siyang tumulong sa magic at kung ang babae ay masyadong bata, maaari niyang hintayin na lamang itong lumaki. Ngunit may isa pa siyang ideya, sa pag-aakalang makakayanan niya ang kapangyarihan, kaya hiniling niya na maging asawa niya ito. Ngunit tumanggi siya, sinabing wala siyang risk at iniisip na hindi papayagan ng Royal Council ang isang mangkukulam sa Royal Family. Ngunit iginigiit pa rin niya, kaya nagbanta siya na burahin ang kanyang mga alaala, ngunit hinawakan niya ang kanyang espada at nakilala niya ito bilang isang maalamat na sandata na may ganap na mahiwagang pagtutol, kaya wala siyang kapangyarihan laban dito. Umatras siya at nagpas siyang magpatuloy sa pagsasalita, kaya binanggit niya kung paano siya nanirahan sa kanilang kastilyo 70 taon na ang nakakaraan. Ibinunyag niya na siya ay nanirahan doon sa loob ng 1 taon na nagtuturo ng mahika at naglilinang ng mga bulaklak, kaya nagpasya si Asuka na baguhin ang kanyang kahilingan at hiniling sa kanya na manirahan kasama niya sa loob ng 1 taon. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, pumayag siyang umalis sa tore at maging tagapagtanggol niya. Nakita namin si Lazar na natutulog sa labas at gin-icing siya ni Asuka, ipinakilala si Tanasha bilang apprentice ng mangkukulam upang maiwasan ang hinala. Ipinaliwanag ni Asuka na mananatili siya sa kastilyo kasama niya upang subukang alisin ang sumpa at ginagamit niya ang kanyang mahika upang lumikha ng liwanag para sa mga kabayo, ngunit sinabi niya sa kanya na ang kanyang mahika ay hindi kinakailangan, na sinasabi na kailangan lang niyang maging malapit. Kanyang panig. Dumating sila sa kastilyo ng Farsa, kung saan si Tanasha ay gumawa ng spell na nagpoprotekta kay Asuka mula sa lahat ng panlabas na pag-atake. Ipinaliwanag niya na walang sinumang tao ang makakasira nito habang siya ay nabubuhay, ngunit siya ay mahina pa rin sa lason at psikolohikal na pag-atake. Isinuot niya ang kanyang apprentice attire at binanggit na umalis siya sa tore upang paalangbisa ang kanyang sumpa, ngunit iginiit niya na pakasalan lang siya nito. Ngunit sinabi niya sa kanya na mayroon siyang Elris. Kinausap ni Tanasha si Lazar at iniisip kung may iba pang miyembro ng royal lineage, kaya ipinaliwanag niya na 15 years ago, nagkaroon ng sunod-sunod na pagkawala ng mga sanggol sa buong kaharian at lahat ng pinsan ni Asuka ay naglaho, kaya walang mas batang miyembro ng royal pamilya. Nakita namin ang 2 salamangkero na nagsisindi ng mga chandelier sa pasilyo, ngunit ang isang batang babae na nagngangalang Sylvia ay nagpupumilit sa spell at isang chandelier ang malapit ng mahulog sa kanya. Ngunit iniligtas siya ni Tanasha at ang isang mage na nagngangalang Kan ay nagtataka kung paano niya ito nagawa nang hindi binibigkas ang spell. Pinapanood niya ang mga kwago ng Gerald at si Murden habang naglalaban sila at sa tingin niya ay isang mahusay na manlalaban si Owls, ngunit alam ni Lazar na mas magaling si Asuka kaysa sa kanya. Nais niyang magsanay ng pakikipaglaban sa espada sa kanila, kaya nakipag-away siya sa mga kwago at napagtanto niya na napakahusay niya para sa isang apprentice. May hinala si Murden sa kanya, pero sa tingin ni Owls, nagseselos lang siya kaya kinurot niya ito. Biglang sumulpat si Lat-Ola at ipinaalam niya kay Tanasha ang isang problema. Pinuntahan niya si Asuka at nagtataka siya kung bakit siya nagpalit ng damit, kaya ipinaliwanag niya na aalis siya ng 3 araw. Kaya't sinubukan niyang pigilan siya, ngunit ipinaliwanag niya na maaari siyang pumunta saan man niya gusto. Tinanong niya kung saan siya pupunta at napansin niyang nag-aalala siya, kaya ipinaliwanag niya na kailangan niyang pumunta sa Magic Lake kung saan tinatakan ang isang halimaw 70 taon na ang nakakaraan. Ibinunyag niya na may mga palatandaan ng mahusay na kapangyarihan ng mahiwagang,
kaya gusto niyang malaman kung sino ang may pananagutan para dito. Ayaw siyang pabayaan ni Asuka na mag-isa, kaya nagpasya siyang samahan siya, na sinasabing ang lawa ay nasa ilalim ng kanyang mga teritoryo at hindi siya hahayaan ng konseho na dumaan mag-isa. Iminumungkahi niya na magtipon ng isang grupo ng mga sundalo, ngunit sa palagay niya ay haad lang iyon sa kanya at ipinapaalala sa kanya na kailangan lang niyang protektahan siya. Ngunit alam ito ni Asuka at gusto pa rin niyang umalis, kaya binanggit niya na mayroon siyang isang oras para maghanda. Sa lawa, dalawang misteryosong tao ang siguradong darating ang mangkukulam na alam niyang may hinahanap siya. Tinipon ni Asuka ang koponan at si Sylvia ay nasa sabik na makita ang isang dragon sa mga balikat ni Tanasha at ipinaliwanag niya na ginagamit niya ito bilang isang sakay kapag naglalakbay ng mag-isa. Nagpasya si Asuka na ilagay si Tanasha sa pamamahala, na sinasabi sa kanyang mga tauhan na sundin ang kanyang mga utos, ngunit kinwestiyon niya ang kanyang desisyon, sa pag-aakalang siya ay isang kakaibang tao. Bigla niyang naalala ang nakaraan at napagtanto niya na wala nang natitira mula nang bumisita siya sa kaharian. Sinabi niya na ang lahat ng alam niya ay iniiwan siya, kaya nagpasya siyang manatili sa tore. Pumasok sila sa portal at lumilitaw sa mga lupain malapit sa lawa. Sumulong sila at ipinaliwanag ni Tanasha na 70 taon na ang nakalilipas, sinalakay ng kalapit na bansa ang Farsa. Nagawa ng kaharian na itulak sila pabalik kasama ang hukbo nito, ngunit gumamit ang kalaban ng napakalaking mahiwagang hayop na kumawala at nawasak ang sinumang nasa daan nito. Sa huli, nagawa niyang isil ito, ngunit nahawahan ng aura nito ang lupa, na naging isang walang buhay na lugar. Bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang salamangkero at tila kilala siya nito, na kinikilala siya bilang mangkukulam ng Ashermon. Naalala niya na bata pa siya noong huli silang nagkita, ngunit ipinaliwanag niya na lumakas siya, na sinasabing ipaghihiganti niya ang kanyang amo na pinatay ni Tanasha. Gumagamit siya ng mahika para atakihin sila mula sa likuran at nagawa ni Asuka na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang iba ay tinamaan, kaya ginamit niya ang kanyang sariling katawan upang protektahan sila gamit ang hadlang ni Tanasha. Inatake ni Tanasha ang salamangkero, ngunit bigla siyang nawala at pinagaling ni Sylvia ang mga nasugatan. Tumutulong din si Tanasha, pero natatakot sila sa kanya dahil alam nilang witch siya. Sa tingin niya ay inaasahan ito, kaya inibon niya ang paksa at ipinaliwanag na susubukan ng mga salamangkero na sirain ang selyo sa lalong madaling panahon dahil natuklasan na sila. Kaya't nagpasya siyang magpatuloy, ngunit pinigilan siya ni Asuka, sinabing hindi niya hahayaang dalhin niya ang lahat ng mag-isa, ngunit ipinaalala niya sa kanya na ang kanilang kontrata ay 1 taon lamang, kaya dapat niyang gamitin siya upang malutas ang kanyang mga problema. Ipinaliwanag niya na ito ay wala para sa kanya at nangako siyang babalik sa kanya, tinitiyak sa kanya na hindi siya mamamatay. Pinasakay niya ang kanyang dragon at sinamantala ni Asuka ang pagkakataon na mag-propose sa kanya, ngunit tinanggihan niya itong muli at lumipad palayo. Samantala, inutusan ng matanda ang lahat na sirain ang selyo, ngunit lumitaw siya sa likod niya, pinapatay ang lahat sa isang iglap. Napagtanto niya na ang halimaw ay maaaring magdulot ng mga problema, kaya sinira niya ang selyo upang maalis ito. Nagsimula ang labanan at sinalakay ng halimaw si Tanasha, kaya tinutulan niya ito ng isang spell, ngunit pinoprotektahan siya ng kanyang pangunahin. Gumagamit siya ng mga bomba sa pag-atake, ngunit ang halimaw ay patuloy na nagbabagong buhay, kaya gumamit siya ng isang mahusay na spell upang ikadina ang hayop sa lupa. Naghahanda siya ng isang malakas na pag-atake at nagawang saktan siya ng halimaw sa gitna ng enchantment, ngunit nagawa pa rin niyang tapusin ang spell at inalis nito ang halimaw sa isang iglap. Ibinalik siya ng dragon sa kuta na may malaking sugat at nakita namin si Asuka na naghihintay ng balita. Ibinunyag ni Sylvia na tila hindi malubha ang sugat dahil nagawa ni Tanasha na ayusin ang sarili. Nagpasya siyang bisitahin siya at nakita niyang nagtatakip siya ng kumot, kaya nagalit siya. Sinabihan siyang huwag pumasok habang nagpapalit siya. Pagkatapos magbihis, ipinaliwanag niya na dumanas siya ng matinding pinsala sa loob, kaya pinabilis niya ang kanyang paglaki upang mabawi. She assures him that she's fine, but her appearance will not change back because she just paused her growth to maintain it. Sinabi niya sa kanya na nagawa niyang talunin ang hayop, kaya pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa lahat. Kinabukasan, nakatanggap si Tanasha ng balita mula sa kanyang pamilyar at mukhang nag-aalala siya. Nagdala si Sylvia ng pagkain para sa kanya at nakita niyang ginugupit niya ang kanyang buhok. Ngunit naisip ni Sylvia na ito ay isang kaila-hilakbot na ideya, kaya nagpasya siyang tulungan si Tanasha.
Iniisip ni Tanasha kung hindi ba natatakot si Sylvia sa kanya at naalala ni Sylvia ang kwento kung paano winasak ng 5 mangkukulam ang isang buong bansa sa isang gabi, ngunit sa tingin niya ay hindi masama si Tanasha. Iniisip niya kung may hindi alam ang isang mangkukulam at inamin niya na hindi niya naiintindihan si Asuka, ngunit sinabi sa kanya ni Sylvia na mukhang nagkakasundo sila. Alam na ng lahat na siya ay isang mangkukulam, kaya opisyal na ipinakilala ni Asuka si Tanasha sa harap ng kanyang ama, na sinasabing gagawin niya itong asawa. Ngunit itinanggi niya ito muli at binanggit na naparito lamang siya upang alisin ang kanyang sumpa. Ipinapaliwanag na ito ay naghahatid ng maraming mga paghihirap at kakailanganin ng oras upang maunawaan, ngunit ito ay sandali lamang. Binanggit ni Asuka na kailangan niyang managot kung hindi niya maiangat ang isang sumpa at siya ay nagalit. Kaya nagtalo sila sa harap ng hari at sa tingin niya ay nagkakasundo rin sila. Ang mga mahiwagang salamangkero noon ay natutuwa na si Tanasha ay nagkaroon ng matinding sugat, na pinilit siyang umalis ng nagmamadali dahil nakuha nila ang Beast Stone. Ngunit may biglang sumulpat na isa pang salamangkero at tila ito ang matagal nang hinahanap ni Tanasha. Binanggit ng salamangkero na makikilala niya ito sa tamang panahon, sa pag-aakalang matutuwa siyang makita siya. Ngunit binanggit ng lalaki na hinahamak siya nito sa lahat ng bersyon ng kwento, kaya nalito ang salamangkero. Ngunit tumanggi ang lalaki na magpaliwanag at binanggit na sila ay mga manunood lamang na tumutulong upang maisagawa ang mga kinakailangang kaganapan. Tumanggi ang mago na palayain sila at nagbanta siyang aatakehin sila, kaya ginamit ng lalaki ang kanyang mahika para ay teleport ang babae. Inaatake siya ng salamangkero dahil hinala niyang makikialam ang lalaki sa kanyang mga plano, kaya inalis niya ang lalaki sa isang pag-atake. Sinisiyasat ng prinsipe at ni Lazar ang isang kagubatan kung saan namatay ang 9 na taga-nayon at natagpuang dehydrated ang kanilang mga katawan. Nakahanap si Lazar ng isang halaman na parang perlas, ngunit biglang lumitaw ang ibang mga halaman at sinubukan nilang sakalin. Iniligtas siya ni Asuka, napagtanto na sila ang may pananagutan sa pagkamatay ng mga taga-nayon. Ngunit ang isang halaman ay biglang naglabas ng lason kay Lazar, na naging dahilan upang siya ay mawalan ng malay nang mapansin ni Asuka ang isang batang babae na nanunood sa kanila. Nagising si Lazar sa bahay ng babae at ipinaliwanag ni Asuka na binigyan siya ng antidote. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Lucretia, sinasabing siya ang mangkukulam ng Forbidden Forest. Napansin niya na si Asuka ay may proteksyon na hadlang sa katawan ni Tanasha at nagulat siya na nagawa niyang maabot ang tuktok ng tore ng mag-isa. Nagtataka siya kung ano ang hiniling nito at ipinaliwanag niya na gusto niyang gawing asawa si Tanasha. Excited si Lucretia, pero binanggit niya na magiging mahirap ito dahil matagal nang gumagamit ng spiritual magic si Tanasha. Ipinaliwanag ni Lucretia na kailangang manatiling dalisay para sa espiritual na mahika o mahihirapan si Tanasha na gamitin ito. Pero inamin ni Lucretia na makapangyarihan siya, kaya naniniwala siyang hindi ito magiging malaking problema para sa kanya. Nag-aalok si Lucretia ng aphrodisiac para tulungan siya, ngunit tumanggi si Asuka, kaya nagpasya siyang bigyan siya ng mas kawili-wiling bagay at magtanim ng isang bagay sa kanyang isip. Iniisip niya kung gusto nitong lumaban, ngunit naalala ni Lazar na tinulungan niya sila at sa tingin niya ay mas mabuting umalis na lang sila. Nang maglaon, may kakaibang nararamdaman si Tanasha kay Asuka, kaya iniisip niya kung nakatulog ba ito ng maayos at kinumpirma niya na siya nga. Pero parang may naaalala siya at hindi niya maintindihan kung ano yon. Hindi naniniwala si Tanasha kay Asuka, kaya tinanong niya si Lazar, na kinumpirma na natutulog ito ng maaga. Sinabi ni Tanasha sa iba na maaaring may manliligaw si Asuka at ipinaliwanag niya na ang kanyang enerhiya sa buhay ay pabago-bago, na sinasabing naaamoy siya ng pabango. Ngunit ang iba ay nagpapaliwanag na wala silang napansin, kaya napagtanto niya kung ano ito at niyanig ang kastilyo sa galit. Nagpasya siyang harapin siya, na inihayag na alam na niyang nakita niya ang Witch of the Forest. Sa palagay niya ay hindi ito isang malaking bagay, ngunit ipinaliwanag niya na siya ay maswerte, dahil napansin niya ang spell na inilagay sa kanya sa oras at nagpapaalala sa kanya na ang mga psikolohikal na pag-atake ay maaari pa ring makaapekto sa kanya. Ipinaliwanag niya na siya ay tinamaan ng isang spell na nagpapakilala sa sarili bilang isang magkasintahan sa kanyang mga panaginip, na unti-unting ninanakaw ang kanyang enerhiya, at ito ay maaaring humantong sa kamatayan sa loob ng 1 linggo. Ipinaliwanag niya na nakakalimutan niya ang lahat kapag nagising siya, sa pag-aakalang si Lucretia ay isang degenerate, dahil ginawa niyang si Tanasha lamang ang nakakaamoy nito. Kailangan niyang pasukin ang kanyang panaginip upang ayusin ito, kaya't natulog siya at ginamit ni Tanasha ang kanyang mahika upang salakayin ang kanyang isip.
Nakita ni Asuka si Tanasha sa tabi ng kama at niyakap niya ito, ngunit kontrolado ito ng tunay na Tanasha, kaya't pinasakal niya ito. Nakiusap siya sa kanya na huminto, ngunit pinilit siya ni Tanasha na patayin siya at bigla siyang nagising, ngunit nagalit siya na pinapatay siya nito sa kanyang mga panaginip. Kaya nilinaw niya na hindi siya iyon at ito ang pinakamabilis na paraan para maalis ang spell. Iniisip din niya na dapat ay handa siyang gawin yun kung kinakailangan at nagtataka siya kung bakit niya ito sinasabi, ngunit sinabihan lang niya itong magpahinga. Pumunta si Tanasha upang harapin si Lucrecia at humingi siya ng paliwanag, ngunit binanggit ni Lucrecia na ito ang paraan niya ng pagbati sa kanya pagkatapos ng mahabang panahon. Pinagalitan siya ni Tanasha, ngunit gusto niyang pag-usapan si Asuka at sa tingin niya ay malupit si Tanasha na pinipilit siyang gawin iyon. Nakita niya itong isang gwapong lalaki at nagmumungkahi na kunin siya, ngunit iniisip ni Tanasha na isang masamang ideya na isali ang isang mangkukulam sa angka ng hari. Sinubukan ni Lucrecia na humingi ng tawad, kaya ibinalik niya ang mga likidong kinuha niya mula sa prinsipe dahil baka makatulong ito sa pagbuwag sa sumpa. Ibinunyag din niya na gusto niya si Tanasha dahil ang spell ay nasa anyo ng taong pinakahinahangad ng target. Pumunta si Tanasha upang makita si Asuka at nagbahagi sila ng isang matalik na sandali habang sila ay humihingi ng tawad sa isa't isa. Si Asuka ay nagsasanay kasama si Els, ngunit madali niyang nakukuha ang tagumpay kaya walang ibang gustong humarap sa kanya, ngunit nakita niya si Tanasha at hiniling niyang lumaban siya. Tumanggi siya habang binanggit niya na wala siyang mapapala rito, ngunit pinapayagan siya nitong gumamit ng mahika kaya nagbago ang isip niya. Iniisip niya kung gaano ito kalakas at iniisip niya na baka mapatay siya nito, kaya nagpasya siyang tanggapin ang tunggalian at hiniling sa kanya na gamitin ang kanyang espada. Hawak niya ang nag-iisang espada na humaharang sa mahika at inaatake siya nito gamit ang kanyang mga spell, ngunit ito ay para lamang gumawa ng pambungad para hampasin. Natapos ang kanilang laban at pinagaling niya ito nang maalala ni Merdana ang kanilang away. Nalaman namin na karamihan sa mga salamangkero ay nagpapadala ng mga eskrimador pasulong at nagspell mula sa likod, ngunit ginagamit ni Tanasha ang espada upang takpan ang kanyang mga pag-atake. Iniisip ni Merdana na talagang sinusubok niya ang prinsipe sa panahon ng tunggalian at naalala niya kung gaano siya kasaya na maiiwasan niya ang kanyang mahika. Nagtataka si Asuka kung naging madali siya sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na ang mga komplikadong spell ay nangangailangan ng pagkakataon at konsentrasyon. Iniisip niya kung gusto na ba nitong mamatay, ngunit ipinaliwanag niya na marami pa rin siyang gustong gawin, tulad ng pagtanggal sa sumpa niya. Sa tingin niya ay simple lang ito, na sinasabing dapat lang niyang maging asawa ito, ngunit tinanggihan niya ito muli. Makalipas ang ilang oras, naabisuhan si Asuka tungkol sa pagdating ng isang emisaryo mula sa isang maliit na bansa sa Hilaga at gusto nila ng isang madla kasama si Tanasha. Nagtataka siya kung paano nila nalaman ang tungkol sa pananatili niya sa palasyo at ipinaubaya ng kanyang ama ang desisyon sa kanyang mga kamay. Nagpasya siyang harapin ang emisaryo, ngunit ipinaliwanag ng lalaki na gusto lang niya ng maikling madla kasama ang mangkukulam. Sinabi ni Asuka na wala siya sa palasyo, ngunit iginiit ng lalaki at binanggit ang pangalang 80, na siyang tunay na pangalan ni Tanasha. Sa opisina ni Asuka, nakita namin ang isang bagong lingkod na dumating sa rekomendasyon ni General Eddard at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Myrles. Nakikita ni Tanasha ang kanyang aura at alam niya kung bakit siya nasa palasyo, kaya nagulat siya, ngunit tiniyak ni Tanasha na hindi siya aabalahin. Nakipag-usap si Tanasha kay Lucrecia, na alam na ang tungkol sa pakikipag-sparring nila ni Asuka. Iniisip ni Lucrecia kung gusto na ba niyang mamatay kaya tinuturuan niya itong lumaban, sa pag-aakalang siya ay masyadong malakas. Ayaw ni Lucrecia na lumakas siya, sa pag-aakalang mapapatay niya sila gamit ang kanyang maalamat na espada, kaya sinabihan niya si Tanasha na iwanan si Farsa kung mahirap manatiling neutral. Inamin niya na naisip niya na mabuti kung may pumatay sa kanya habang iniisip na magandang magkaroon ng mga pagpipilian kung sakaling may mangyari, ngunit marahil ay napagod na siya sa paghahanap sa taong iyon. Biglang sumulpot sina Asuka at Lazar, kinukwento ang tungkol sa bisita at binanggit ni Asuka ang tunay niyang pangalan. Nakilala niya ang emisaryo, na tumatawag sa kanya ng 80, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag gamitin ang pangalang iyon. Tinanong niya siya kung ano ang gusto niya at ibinunyag ng lalaki na ang bansang Koskal ay nagbigay ng mga karapatan sa mga pinag-uusig na salamangkero, kaya maaari na nilang paunlarin at gamitin ang kanilang mga kasanayan, at kailangan nila ang kanyang tulong upang palawakin pa ang kanilang kaalaman. Sinabi niya sa kanya na siya ay nasa Farsa bilang tagapagtanggol ng prinsipe at pumayag lamang na makita siya dahil kay Asuka,
ngunit hindi niya nakikita ang punto sa pakikinig sa isang tao na hindi pa nakakaakyat sa kanyang tore. Inis na umalis ang emissary dahil hindi natuloy ang plano niya at napagtanto niyang kailangan na niya itong ihiwalay kay Asuka. Nakita niyang nagbabasa si Merdana at nakaisip siya ng ideya. Ang duo ay nakikipag-usap kay Lucretia at hindi rin niya alam ang tungkol sa bansa ng mago, ngunit binanggit niya na nakaramdam siya ng kakaibang salamangka sa hilaga na katulad ng Magic Lake. Biglang sinubukan ni Merdana na salakayin si Tanasha, na inakusahan siya bilang isang mapanlinlang na mangkukulam ng mga puso ng mga tao at inutusan siyang umalis ng bansa. Sanay na siya sa mga paratang tulad nito, ngunit hindi niya sinubukang saktan ang sinuman o naisin ang puso ng sinuman. Inaalo siya ni Asuka at napansin ni Lucretia na si Merdana ay nasa ilalim ng kontrol ng isip, kaya pumayag siyang tulungan siya, ngunit binanggit na hindi ito magiging mura. Pagkalipas ng ilang oras, binanggit ni Lucretia na nagawa niyang gamutin si Merdana, ngunit hindi siya pinapansin ni Tanasha. Kinabukasan, tinawag niya si Asuka sa kanyang tore at ipinaliwanag na nagpadala siya ng isang pamilyar na mag-imbestiga sa hilaga, ngunit gusto niyang magsimulang magsanay kasama siya. Inatake niya siya at pagkatapos ng laban, nakita namin ang pagpapagaling niya sa kanyang mga sugat. Nagtataka siya kung bakit niya ito ginagawa, ngunit ipinaliwanag lang niya na gusto niyang magkaroon siya ng lahat ng posibleng opsyon para tahakin ang pinakamagandang landas sa hinaharap. Nagpatuloy sila sa pagsasanay at si Asuka ay natatalo sa bawat oras. Nakipaglaban siya sa dalawang kaaway ng sabay-sabay habang ginagamit niya ang kanyang hindi nakikitang baging at nahuli siya, kaya natalo siya sa labanan. Ipinaliwanag niya na nakita niya ang baging noong nag-away sila sa palasyo, kaya hiniling niya sa kanya na mag-focus pa sa labanan. Iminungkahi niya na magpahinga siya, ngunit nakatulog si Asuka sa ibabaw niya. Nagising si Asuka sa kanyang tore at inalok siya ni Tanasha ng tsaa, ngunit hindi niya ito gusto. Sinabing ito ay masyadong matamis, ngunit pinainom siya nito upang matulungan siyang makabawi. Natuklasan niya na mayroon siyang mahiwagang kapangyarihan at hindi niya ito magagamit dahil dala niya ang maalamat na espada, ngunit nakikita pa rin niya ito. Gumagawa siya ng pagsubok at kinukulong siya sa loob ng bilog ng apoy, na sinasabi sa kanya na putulin ang daloy ng mahika, kaya tumutok siya at naramdaman ang daloy at nagawa niyang basagin ang ubod ng mahika. Isang grupo ng mga adventurer ang biglang lumitaw upang sakupin ang tore at nag-alok si Tanasha, na nagpapaliwanag na kailangan lang nilang talunin si Asuka at pagbibigyan niya sila ng anumang hiling. Naghahanda sila para sa laban, ngunit madali silang natalo ni Asuka, kaya tinapos niya ang kanyang pagsasanay, ngunit iniisip niya kung may pagkakataon na ba siyang talunin siya. Tumitaw si Lat-Ola at nagdadala siya ng impormasyon tungkol kay Kaskal. Ibinahagi ni Tanasha na mayroong 200 salamangkero na natipon, kabilang ang mga espiritual na salamangkero, at si Lazar ay nagulat, dahil karaniwang 20 hanggang 30 salamangkero lamang ang inaasahan. Naisip ni Asuka na nagpaplano silang magsimula ng digmaan at nagtataka kung sino ang kanilang hari. Biglang lumitaw si Al at iniulat niya na si General Eddard ay namatay. Nagdaraos sila ng libing habang ang pag-iyak ni Mirli at naalala ni Asuka na sinanay siya ni Eddard noong bata pa siya. Ipinaliwanag ni Lazar na ang kanyang mga gamit ay ihahatid sa kanyang malalapit na kamag-anak tulad ng kay Al, na nalaman ang tungkol sa sumpa ni Asuka at nagtataka kung bakit ayaw siyang pakasalan ni Tanasha, ngunit nananatili itong tahimik. Ipinaliwanag niya na may kalahating taon pa bago matapos ang kasunduan at tinitiyak sa lahat na magagawa niyang alisin ang sumpa. Hindi niya sinasadyang nabasag ang isang mangkok ng asukal at nagtataka si Asuka kung hindi niya ito maayos, kaya't ibinunyag niya na hindi niya maibabalik ang nagawa at kahit na kaya niyang ihinto ang oras, hindi niya ito maibabalik, na sinasabi ang lahat ng nabubuhay na bagay. Magkapareho ang kapalaran ng kamatayan. Sa isang eskinita, hinarap ni Mirli ang emisaryo at ibinunyag niya na pinatay ng kanyang hari ang isang taong mahal niya, kaya hindi niya ito mapapatawad at inutusan niya ang hayop na lamunin siya. Nakita namin ang isang tao na nagdadala kay Tanasha habang tinatawag siyang 80, na nagsasabi sa kanya na may mahalagang mangyayari, ngunit inaantok siya. Bigla siyang nagising at nakita niyang nag-aalala si Asuka sa kanya. Kinabukasan, tinawag siya ng kanyang ama na gustong makipag-usap tungkol sa kanyang magiging asawa. Alam niya na kailangan niyang maging isang babaeng may mahusay na mahiwagang pagtutol, kaya hiniling niya kay Tanasha na maghanap ng isa at ibinunyag niya na natutugunan lamang ang mga kinakailangan. Nalaman niya na tinatakan niya ang mahiwagang kapangyarihan, ngunit ang kanyang mahika ay lumampas sa isang salamangkero sa korte, na ginagawa siyang isang potensyal na asawa.
Ipinaliwanag ni Tenoch na ang magic ay ipinapasa sa linya ng pamilya at kapag namatay ang isang henerasyon, ang kanilang mga inapo ay nagmamana ng lahat ng magic. Tinanggihan ni Asuka ang panukala, ngunit nakiusap ang hari sa kanya na subukang makilala siya ng mas mabuti. Sa opisina, tinanong ni Asuka si Millie tungkol sa kanyang mahiwagang kapangyarihan at nadiskubring 2 beses itong tinatakan, 1 beses ng kanyang ina at 1 beses ng isang master. Nag-aalala rin siya dahil 1 linggo nang hindi sumusulput si Tenoch sa palasyo, iniisip kung nasaan na siya. Samantala, nakipag-usap si Tenoch kay Lucrecia sa kanyang tore at ipinaliwanag niya ang sitwasyon ni Mirli. Sa palagay niya ay mabuti na ang prinsipe ay may iba pang pagpipilian para sa pagpapakasal, ngunit hindi naniniwala si Lucrecia na siya ay seryoso. Pagkaraan ng ilang oras, pumasok si Asuka sa tore, tinanong si Tenoch kung bakit siya nagtatago sa kanya. Kaya ipinaliwanag niya na abala siya sa pagsisikap na sirain ang biyayang iniatang sa kanya, sa pag-aakalang maganda ito at nakatulong ito sa kanya na matanto na ang pag-ibig at puot ay 2 panig ng iisang barya. Ipinaliwanag niya na nakakatakot siya, ngunit sinabihan lang siya nito na maghanda ng hapunan para sa kanya kapag may libreng oras siya. Nakita namin si Tenoch na nagteteya kasama ang kanyang dragon sa palasyo at dumating si Al na hinahanap siya. Ipinaliwanag niya na sinusuri niya ang mga ari-arian ni Eddard, ngunit wala siyang nakitang nagpapaliwanag sa kanyang koneksyon sa pagtingin ni Mirli sa kanya bilang isang misteryo. Binanggit ni Tenoch na pagdating niya sa kastilyo, hinanap niya sa buong bansa ang isang babaeng angkop na maging asawa ni Asuka, ngunit ang tanging pagpipilian ay mga mangkukulam. Iminungkahi niya na ang kanyang lola ay buhay at namana niya ang kanyang magic sa bandang huli. Ngunit ibinunyag ni Tenoch na hindi niya pinapansin ang edad at ang mga mangkukulam lamang ang may kasing dami sa kanya, kaya naisip ni Al na may tinatago siya. Nagtataka si Tenoch kung habol ba niya ang maharlikang pamilya o kung gusto niya itong paalisin, ngunit biglang sumulpat si Mirli. May ideya si Al at napansin niyang naghahalikan ang mga ito, ngunit peke ito at sinabi ni Tenoch na kung ang pakay niya ay ang maharlikang pamilya, wala siyang gagawin, ngunit kung gusto niyang palayasin siya, susubukan niyang salakayin siya. Ngunit nakita ito ng prinsipe, kaya nagalit siya at naniwala na nag-iibigan sila. Tinawag siya nito sa kanyang silid at iniisip niya kung may nangyari, ngunit nilagyan siya ng pulse eris na pumipigil sa kanya sa paggamit ng mahika. Ipinaliwanag niya na sinubukan niyang hintayin siya ng matyaga, ngunit lahat ay may kani-kanyang limitasyon at hindi niya dinala siya sa kastilyo upang ibigay siya sa ibang lalaki. Binuhat niya siya at naalala niya ang kanyang bangungot habang dinadala siya sa kama, ngunit nawalan siya ng kontrol at nagsimulang masira ang silid. Ibinalik niya ang kanyang katinoan at humingi siya ng paumanhin para sa kanyang mga aksyon, na ipinaliwanag na gusto lang niya itong takutin, ngunit nangangako na hindi na ito mauulit. Nalaman niya na natalo ni Asuka si Al sa pagsasanay at hiniling niya sa kanya na huwag maglihim sa kanya. Ipinaliwanag niya kung ano ang nangyari at sumasang-ayon siya na si Mirli ay kainahinala. Iminungkahi ni Tenoch na siya ay ginagamit ng iba ngunit ayaw niyang sabihin sa kanya dahil naisip niya na si Mirli ay isa sa mga pagpipilian ng kanyang asawa, kaya pinagalitan siya nito. Nagpasya si Asuka na ipatawag ang lahat at nilinaw niya na wala si Tenoch sa tabi niya dahil siya lang ang opsyon niya, ngunit nandyan siya dahil totoong gusto siya nito. Kaya't walang kwenta ang ibang babae na subukang manalo sa kanya dahil siya lang ang mahal niya at siya ang pipiliin niya. Walang imak si Tenoch at bumaling siya kay Mirli na nagsasabing wala siyang balak pakasalan siya, kaya tanggalin siya sa trabaho para maimbestigahan nila ang background niya. Pakiramdam ni Tenoch ay nasira ang harang ng kastilyo ngunit hindi niya magagamit ang kanyang mahika dahil sa pulse eris. Hinayaan lamang na mahulog ang kanyang disguise at ipinahayag na siya ang salamangkero noon pa man na gumamit ng bato ng hayop para buhayin ito. Nasira niya ang mata ni Tenoch kaya tinanggal ni Asuka ang bracelet at pinagaling niya ang kanyang mata ngunit hiniling niya itong umalis na nagpapaliwanag na ang kanyang dugo ay nagpapahina sa kanyang magic barrier. Pinoprotektahan ng iba ang hari at hinarap siya ni Tenoch ngunit hindi pa rin niya nakikita ng kanyang mata. Lumilitaw ang halimaw ngunit hindi nilayo ni Asuka na hayaan siyang lumaban ng mag-isa na nagsasabing gusto niyang ipakita sa kanya ang mga resulta ng kanilang pagsasanay. Inaatake siya ng halimaw ngunit hinaranggan niya at inatake ni Tenoch ang kay Millie. Pumasok siya ngunit pinigilan siya ng lobo kaya itinapon nito ni Asuka at ipinahayag na pananatilihin niya itong abala. Hiniling niya sa kanya na bumili ng oras at nagpa siya na umatras at gamitin ang kanyang mga enchantment. Naiwasan ng prinsipe ang mga pag-atake at napatay din niya ang halimaw.
Naghahanda si Mirli sa pag-atake ngunit tinapos ni Tanasha ang kanyang enchantment habang gumagamit siya ng isang malakas na mahika na sumasakop sa lugar sa kadiliman ngunit hinayaan niyang makatakas si Mirli ng kusa. She becomes desperate and grabbed a small box but she cannot open it, at bigla siyang kinuro ni Tanasha. Inihayag ni Mirli na sa hinaharap ay matutugunan niya ang maling akala na hinahanap niya na nagsasabi sa kanya na magdurusa siya. Naghahanda si Mirli na tumakas ngunit nahuli siya at lumabas sa kahon ang isang pulang globo. Tinitingnan niya ang globo at nagsisisi na wala ng higit na kapangyarihan habang ang kanyang kaluluwa ay biglang natupok. Nagtataka si Tanasha kung si Lanak ang pinag-uusapan niya nang si Asuka ay lumitaw na nagtataka kung patay na siya kaya ipinaliwanag ni Tanasha na wala na ang kanyang kaluluwa. Kinabukasan ay nagising siya sa tabi ni Asuka at tinanong siya tungkol sa bagay na sinubukang nakawin ni Mirli ngunit ipinaliwanag niya na hindi ito orihinal na galing sa palasyo na nagsasabing ito ay isang bagay na dinala ng kanyang ina kaya hindi nila eksaktong alam kung ano ito. Sumasakit ang ulo niya kaya nag-aalala siya ngunit sinamantala niya ang pagkakataong hilingin sa kanya na pakasalan siya at sa tingin niya ay dapat na itong sumuko ngunit tinitiyak niya sa kanya na kaya niyang maghintay. Nahihiya siya ngunit nangako na bibigyan niya ito ng sapat na mga pagpipilian para makalimutan siya at ayaw niyang mahuli siya ng kadiliman ng kanyang nakaraan. Inaantok na daw siya at iminungkahi ni Asuka na sila ay matulog ng magkasama kaya muli niya itong pinagalitan. Nakilala namin si Lanak ang hari ng Cusco habang sinisira niya ang isang nayon. Ipinaalala niya ang panahon na siya ay isinilang at binanggit niya na ang susunod na hakbang ay ang pagtanggal sa 4 na dakilang bansa. Sa wakas ay natapos na ni Tanasha ang kanyang spell at sinabi sa kanya ng kanyang pamilyar kung ano ang ginagawa ni Lanak habang nagtataka siya kung bakit niya ito ginagawa pagkatapos ng 400 taon. Pumunta siya sa kwarto ni Asuka habang siya ay natutulog na nag-iisip ng mga emosyon at kapangyarihan na nagdudulot ng pagkasira kaya mas pinili niyang panatilihin ang kanyang distansya mula sa pag-ibig at siya ay gumawa ng isang spell na nagiging sanhi ng liwanag na tumakip sa kanyang katawan. Sa umaga nagising si Asuka na nagulat na napagtanto na ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga marka ngunit ipinaliwanag ni Tanasha na sinumpa niya siya upang paalang bisa ang pagpapala ng mangkukulam ng katahimikan. Binanggit niya na sa wakas ay sinira niya ang kanyang pagpapala at ang mga pulang marka ay ang kanyang dugo na ginamit bilang isang catalysta kaya nagpasalamat siya sa kanya bago siya umalis. Ilang sandali pa ay nakita namin na naiinis si Tanasha dahil ayaw niyang pumunta sa birthday ball ng hari. Binanggit ni Lazar na ang prinsipe mula sa isa sa 4 na bansa ay hindi makakadalo dahil sa pag-atake ng Cusco at ang kanyang kapatid na babae ay darating sa seremonya bilang kapalit niya. Ipinaliwanag niya na sinunog ng mga wizard ng Cusco ang isang lungsod na malapit sa hangganan kaya iniisip nila kung ito ay paghihiganti para sa pag-uusig sa mga wizard. Si Tanasha ay nag-aalala tungkol sa isang bagay at humiling na makipag-usap sa balkonahe kung saan iniaalok niya sa kanya ang kanyang dragon arc. Hindi maintindihan ni Asuka kung bakit niya ito ginagawa ngunit nagpasya siyang tanggapin kaya inilipat niya ang kanyang dragon at bigla silang naghalikan. Tumungo sila sa party at ipinangako ni Asuka na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mangkukulam. Binati nila ang hari sa kanyang ika-53 na kaarawan at kalaunan ay tinawagan niya si Tanasha upang makipag-usap habang ipinakilala ni Cecilia, ang prinsesa ng Tyro, ang kanyang sarili kay Asuka. Tinanong niya siya tungkol sa pag-atake ng Cusco ngunit sinabi niya sa kanya na walang dapat ipag-alala at nagmumungkahi na pag-usapan ang bagay ng pribado. Nagpasalamat ang hari kay Tanasha sa pag-alis ng sumpa ngunit binanggit niya na tinutupad niya lang ang kasunduan na ginawa niya kay Asuka at masaya siya na mapapangasawa niya ang sinumang gusto niya ngayon. Nakita nila si Asuka kasama si Cecilia kaya tumawa ang hari at iminungkahi na pakasalan ni Tanasha ang kanyang anak ngunit nagalit ito sa kanya. Pumunta siya sa labas at may nakita siyang nakakagulat sa pagbanggit niya kay Lanak. Si Asuka at Cecilia ay nag-iisa at nagsimula siyang mag-usap tungkol sa kanyang damit ngunit mukhang hindi siya interesado sa kanya. Biglang sumulpot si Tanasha at pinaalis niya si Cecilia dahil may mahalagang bagay siyang dapat pag-usapan kay Asuka. Si Cecilia ay masama ang loob sa pagtatanong sa kanya kung sino siya ngunit hindi niya maihayag ang kanyang pagkakakilanlan kaya ipinakilala siya nito bilang isang salamangkero. Pilit siyang pinapahiya ni Cecilia dahil sa pagiging isang simpleng salamangkero ngunit pinagbantaan siya ni Tanasha kaya tuluyan na siyang umalis. Naiwan si Tanasha na mag-isa kasama si Asuka at ginagamit ang kanyang dugo upang maakit siya habang binanggit niya na dapat ay namatay siya 400 taon na ang nakakaraan at hiniling niya sa kanya na huwag umibig sa isang patay na tulad niya.
Nagsimula siyang umalis at hinihiling sa kanya na tandaan na ang kinabukasan ni Farsa ay nakasalalay sa kanya at sinubukan niyang pigilan siya ngunit naging paralisado. Dumating si Lanak na nagsasabing nandoon siya para kunin siya at masaya siya na buhay siya kaya niyakap siya nito. Binanggit niya na itinatag niya ang Costco para sa kanya at gusto niyang sa wakas ay maging kanyang reyna. Napansin niya ang presensya ni Asuka ngunit ipinakilala siya nito bilang isang lalaking nakipagkasunduan sa kanya. Iniisip ni Lanak na delikado siya dahil hawak niya ang maalamat na espada na si Akasha kaya gusto niya itong puksin ngunit pinigilan siya nito na nagsasabing hindi banta si Asuka sa kanila dahil siya ay masyadong mahina. Naguguluhan siya at ipinaliwanag niya na sinira na niya ang sumpa niya kaya kailangan na niyang umalis. Hinugot niya ang espada para harapin si Lanak ngunit ipinagtanggol siya nito nang napagtanto ni Asuka na may pagkakataon siyang talunin nito salamat sa kanyang pagsasanay ngunit sinabi niyang handa siyang harapin siya para kay Lanak. Nagpasya silang umalis at si Asuka ay naiwang nag-iisa na bigo kaya nagpasya siyang pumunta sa kagubatan upang humingi ng mga sagot mula kay Lucrecia ngunit bigla itong lumitaw at sinabi sa kanya na huwag maglakbay. Nandoon siya para kumpirmahin na wala na talaga si Tanasha at sinabi niya sa kanya na nakatanggap din siya ng imbitasyon na pumunta sa Costco ngunit tinanggihan niya ito sa pag-aakalang ang isang mangkukulam sa Costco ay maaaring magdala ng mga problema sa kontinente. Nagtataka si Asuka kung anong klaseng relasyon mayroon si Lanak kay Tanasha kaya ipinaliwanag niya na hinahanap niya ito mula nang maging mangkukulam ito at ngayon ay sa wakas ay nagkabalikan sila pagkatapos ng mahabang panahon. Iniisip ni Asuka na tila kakaiba si Lanak ngunit sa tingin ni Lucrecia ay nagseselos siya. He insists that she's irreplaceable so he'll kill Lanak to bring her back and will only let her go if she insists to be with someone else. Napansin ni Lucrecia na nakapagdesisyon na siya kaya nagpasya itong sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman niya. Inihayag niya ang buong pangalan ni Tanasha bilang 80 Thalder at nabigla sila dahil ang kanyang apelyido ay nagmula sa mahiwagang imperyo na nawasak 400 taon na ang nakakaraan kaya napagtanto ni Asuka na siya ay royalty. Ipinaliwanag ni Lucrecia na pinili ng kaharian ang mga hari nito sa pamamagitan ng kapangyarihan kaya nang isilang si Tanasha ay nahiwalay siya sa kanyang mga magulang upang palakihin sa palasyo bilang kandidato sa pagiging reyna. Ang mga kandidato para sa hari at reyna ay magpapakasal sa isa't isa at ang isa pang kandidato ay ang kaisa-isang anak ng hari na si Lanak. Ngunit mas makapangyarihan si Tanasha kaysa sa kanya kaya inakala ng lahat na siya ang mamumuno at siya ang magiging kasama niya. He always treated her like a sister but the court was split between their supporters. Sa huli ay bumagsak ang hari at sumiklab ang mga pagtatalo ngunit mas makapangyarihan si Tanasha kaya ang paksayo ni Lanak ay gumawa ng plano upang pigilan ang kanyang pag-akyat sa trono at dagdagan ang kanyang kapangyarihan. Noong si Tanasha ay 13 taong gulang, bigla siyang nagising sa mga bisig ni Lanak na dinala siya nito sa isang katedral kung saan sinaksak siya ng maraming beses sa isang ritual upang nakawin ang kanyang kapangyarihan ngunit biglang nawala ng kontrol si Lanak sa sitwasyon at ang kanyang napakalakas na kapangyarihan ay lumikha ng isang ipoypo kaya siya tumatakas habang kinokontrol niya ang mahiwagang enerhiya. Kaya't huminahon ang mga bagay at ganap na gumaling ang kanyang tiyan ngunit 3 araw siyang naghihirap ng hindi makagalaw. Ang buong kaharian ng Thalder ay nawala sa gabing iyon at ang mahika ay sumisipsip sa mga kaluluwa ng mga taong namatay na lumilikha ng 5 mahiwagang lawa sa buong kontinente. Pagkatapos niyang gumaling ay naging mangkukulam siya at nagtayo ng tore sa kaparehong lugar ng kaharian ng Thalder at mula noon ay hinahanap na niya si Lanak. Ngunit hindi alam ni Lucrecia kung bakit at nagtataka si Asuka kung ano ang nararamdaman nito para sa kanya. Kaya binanggit ni Lucrecia na i-deactivate ni Tanasha ang kanyang mahiwagang proteksyon upang hindi siya maging target ni Lanak at ibinigay din sa kanya ang kanyang dragon kaya malinaw ang sagot at nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang plano na patayin si Lanak at kunin si Tanasha. Pagkaraan ng ilang sandali ay ipinaliwanag ng hari na nagdeklara ang Costco ng digmaan sa 4 na bansa at binanggit ng kanyang katulong na nagpadala ang Tyro ng 10,000 lalaki sa Costco ngunit sila ay nolipol at ang Costco ay nawala ng wala pang 50 na wizard. Kasabay nito ang 5 pinakamalaking lungsod ng Tyro ay sinalakay na nagdulot ng libu-libong pagkamatay. Ang mga gusali ay nanatiling buo ngunit lahat ng kanilang mga mamamayan ay nawala at ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na si Tanasha ang gumawa nito. Kaya ipinaliwanag ng hari na ang ibang kaharian ay
humihingi ng tulong kay Asuka para maalis siya dahil siya lang ang makakatalo sa kanya, ngunit tumanggi siya sa pag-aakalang hindi nila alam ang totoo, kaya't nagalit ang hari at nagtanong kung siya ay nabighani ng Tenasha, ngunit nakapagdesisyon na siya, kaya't napagtanto ng hari na ang katigasan ng ulo ay tumatakbo sa pamilya at binanggit na ipaubaya niya ito sa kanyang mga kamay hanggat siya ang pumalit bilang hari, at nagulat siya sa narinig ngunit tinanggap niya ang alok. Ang prinsipe ng Tyro na nagngangalang Roost ay nag-iisip kung paano siya madaling natalo ng mga wizard at nagpasya na tipunin muli ang kanyang mga tropa upang personal niyang pamunuan ang mga ito, ngunit biglang lumitaw si Tenasha kasama ang dalawang wizard mula sa Cusco at ipinahayag na ang lahat ay matatapos sa loob ng 2 linggo, kaya nagtanong siya sa kanya na huwag atakihin ang mga wizard hanggang pagkatapos. Hindi niya naiintindihan ang ibig sabihin nito at tinawag siyang isang maruming salamangkero na iniisip na ang mga kapangyarihan ng mga wizard ay nakakagambala sa mundo ng nag-iisang tunay na Diyos na Eritrea, ngunit iniisip ni Tenasha kung pinag-aralan niya ang kasaysayan ng kanyang sariling kaharian at ipinahayag na sila ang may pananagutan sa hindi mabilang kalupitan, tulad ng pagpatay sa mga sanggol o pagsunog ng mga ina habang hawak ang kanilang mga anak na umiiyak. Binanggit niya na ang Tyre ay ang tanging bansa na itinuturing pa rin ang sarili na mas mataas kaysa sa iba dahil walang ibang bansang may ganoong pagkiling ang nakaligtas sa 300 taon pagkatapos ng madilim na edad, kaya ginagarantiyahan niya na mapapahamak siya kung magpapatuloy siya sa landas na ito at nagpasya siyang umalis. Napansin ni Lanak na nagsaanib puwersa ang 4 na dakilang bansa, ngunit hindi niya iniisip na magiging problema ito. Ibinunyag niya na ang kanyang plano ay gumawa ng bagong mapa at sa tulong ni Tenasha ay gagamit sila ng spell na kayang saklawin ang buong kontinente. Aminado siyang masalimuot, ngunit kung may sapat silang kapangyarihan ay sandali na lamang. Pinupuri niya ang lakas ni Tenasha at bigla siyang nakaramdam ng kung ano, ngunit sinisiguro niya na ayos lang siya. Nang maglaon ay nagkomento siya na ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga mangkukulam sa kontinente ay mga babae ay ang katawan ng mga lalaki ay hindi matatag sa mahika, kaya hindi nila mapanatili ang mana ng matagal, at ipinaliwanag niya na si Lanak ay nagdurusa dahil dito, ngunit binanggit niya yun posible pa ring gawin ng spell sa tulong niya at kung ito ay gagana ang kontinente ay magbabago ng husto. Pumunta si Asuka sa Tyre ngunit nagreklamo tungkol sa paghihintay na salakayin si Cuscal sa loob ng 6 na araw. Natuklasan niya na ang mga residente ng 4 na dakilang bansa ay patuloy na nawawala at maging si Farsa ay sinalakay. Gusto niyang ihinto ang pag-aaksaya ng oras, ngunit bigla siyang binisita ni Cecilia at sinimulan niya itong ligawan, ngunit ibinunyag niya na kilala niya ang babaeng sumama sa kanya na tumatawag sa kanya ng Moon Witch, at ipinaliwanag ni Cecilia na muli niya itong nakita. Sa tingin niya ay hindi ito posible at binanggit niya na gabi-gabi binibisita ng mangkukulam ang kanyang kapatid, kaya hinihiling niya na dalhin siya nito sa silid ng prinsipe. Hinarap ni Asuka si Roost at biglang sumulpot si Tenasha. Siya ay nagulat na makita siya at hiniling niya sa kanya na bumalik sa kanya, ngunit ang iba pang mga wizard ay kinuha siya pabalik dahil siya ang may dala ng akasya. Kinabukasan ay tinipon ni Asuka ang mga sundalo para sa pag-atake at nagtataka kung bakit ipinagpaliban ni Roost ang pag-atake sa loob ng 2 linggo. Tumitaw si Lucrezia pagkatapos suriin ang mga nayon at ibinunyag na ang mga tao ay hindi nawala, na nagsasabing si Tenasha ay naglagay ng mga hadlang upang itago ang mga ito upang sila ay buhay pa. Natutuwa siyang marinig ito, ngunit ang mga pinuno ng ibang mga bansa ay nahihirapang paniwalaan. Ang pinuno ng mga wizard ng Cuscal ay lumitaw ng wala saan at nais niyang ipakita sa kanila kung paano mangibabaw ang Lanak sa buong kontinente. Siya ay nagbigay ng spell sa kanila na dinala sila sa mga guho ng katedral kung saan si Tenasha ay sinaksak. Napapaligiran sila ng kalaban, ngunit may gagawing panukala si Lanak. Ipinaliwanag niya na ang kontinente ay puno ng diskriminasyon at mga salungatan na nagsasabing maaari nilang wakasan ito, at nagbabala na ang mga hindi sumuko ay makakatanggap ng banal na parusa. Ipinahayag niya na magkakaroon siya ng kinakailangang kapangyarihan sa tulong ng kanyang asawa habang lumilitaw si Tenasha. Hinawakan niya ito sa balikat habang sinisimula ng isang ritual at inuutusan ang unang lawa na ipanganak. Nalaman namin na ang 5 mahiwagang lawa ay nabuo mula sa enerhiya ng kalikasan kasama ang hindi mabilang na mga kaluluwa ng tao. Mula sa pagsabog ng kapangyarihan ng si Tenasha ay naging isang mangkukulam. Ang plano ni Lanak ay muling i-connecta ang mga ito sa pamamagitan ng isang composite spell na nagpapahintulot sa kanya na subaybayan ang buong kontinente at kahit na kontrolin ang panahon sa kalooban. Ikinonekta niya ang bawat lawa sa pamamagitan ng pangalan at bumubuo ng kanyang spell, ngunit pinatalsik siya ni Tenasha at siya ang nakontrol.
Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya kaya inamin niya na matagal siyang mahanap at halos maluha sa tuwa nang makita siya ngunit ipinaliwanag niya na ginagamit lang siya nito na nagsasabing kailangan niya siya dahil siya ang tumawag sa mga mahiwagang lawa kaya siya lang ang nakakaalam ng kanilang mga tunay na pangalan. Idineklara niya na ang mga taong pinatay niya 400 taon na ang nakakaraan ay mapapalaya mula sa lawa at iniutos niya na alisin siya ngunit pinuprotektahan siya ng kanyang mga katulong at tinutulungan din siya ni Asuka kaya sinabihan niya ito na bumili ng oras para sa kanya na nagsasabing kailangan niya ng 10 minuto. Ang mga Cuscal Wizard ay nagpatawag ng mga demonyo at sinira nila ang mga hadlang ng sundalo habang nagsasalpukan ang dalawang puwersa. Nagsimulang gumawa ng double enchantment si Tanasha at ang iba ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita dahil ito ang parehong summoning spell mula sa unang pinuno ng Taldor. Inakala ng lahat na ito ay isang mito dahil imposibleng makontrol ang ilang matataas na antas ng demonyo. Kinarap ni Asuka ang pinuno ng mga wizard na minamaliit siya sa pag-aakalang hindi siya katugma sa kanya ngunit inalis siya ni Asuka sa isang iglap. Ipinatawag ni Tanasha ang lahat ng 12 espiritu na nag-uutos sa kanila na wakasan ang mga kaaway ngunit huwag pansinin ang mga ayaw ng lumaban at ang labanan ay mabilis na natapos. Pinagmumura siya ni Lanak habang tumatakas ngunit naharang siya ni Asuka. Sa palagay niya ay nabigo ang kanyang plano dahil masyadong malakas si Tanasha at binanggit ni Asuka na naniniwala siya sa kanya hanggang sa siya ay nagtaksil sa kanya ngunit nagsimulang tumawa si Lanak sa pag-aakalang siya ay isang kasangkapan lamang kaya wala siyang naramdaman sa oras na iyon at nagpa siya si Asuka na alisin siya. Tinapos ni Tanasha ang spell at ang mga kaluluwang nakulong sa lawa ay napalaya ngunit hiniling ng mga pinuno ng ibang mga bansa kay Asuka na alisin siya. Ang mga wizard ay handang ipagtanggol siya ngunit tinanggap niya ang kanyang kapalaran at hinugot niya ang kanyang espada ngunit bigla itong bumagsak. Nagising si Tanasha at nakita niya si Asuka na binanggit na 1 linggo na siyang natutulog. Nagtataka siya kung bakit buhay pa siya kaya ipinahayag niya na opisyal na siyang fiancé nito na nagpapaliwanag na ito ang tanging paraan para mailabas siya ng buhay sa sitwasyong iyon. Nagreklamo siya na hindi siya kumonsulta sa kanya ngunit ipinaalala niya sa kanya na kailangan niyang manatili pa ng 6 na buwan sa kastilyo upang magsikap itong maging asawa niya. Ibinunyag niya na nagpa siya si Ruz na huwag atakihin si Cuscal at idedeklara ito bilang isang autonomous state kaya mukhang gumana ang kanyang lecture. Pagkaraan ng ilang oras, pumasok ang grupo sa treasury at ipinaliwanag ni Tanasha na dadalhin niya ang mga pinakamapanganib na bagay sa kanyang tore at ang iba pa sa palasyo. Nakahanap siya ng isang globo sa loob ng isang kahon at may naramdaman siyang pamilyar dito kaya nagpa siyang dalhin ito sa kanyang tore. Siya at si Asuka ay pumunta upang makita ang hangganan ng farce ngunit binanggit ng opisyal na ang lahat ay mapayapa sa ngayon dahil ang mga kalapit na bansa ay hindi gumawa ng anumang mga kahinahinalang galaw. Napansin ni Tanasha ang isang grupo ng mga bata na naglalaro kaya ipinaliwanag ng opisyal na nagkaroon ng pag-atake sa isang nayon noong 1 taon ngunit pagdating nila halos ang buong baryo ay minassacre ng mga bandido at nagpa siya silang iligtas ang mga nakaligtas. Ang mga bandido ay kilala bilang mga idols, mga nomad na dalubhasa sa mabilis na pag-atake at ninakawan ang kanilang makakaya. Ipinaliwanag niya na ang blonde na babae ay si Elise, ang balo ng punong nayon na namatay na nagpoprotekta sa kanya at hindi siya ngumiti pagkatapos ng kamatayan ng kanyang asawa. Nakita namin si Elise na nag-uusap tungkol sa isang kwento mula sa kanyang nayon habang ipinaliwanag niya na matagal na ang nakalipas ay may isang magandang dalaga na maraming manliligaw ngunit hindi niya tinanggap ang sinuman sa kanila bilang kanyang asawa ngunit isang araw ay isang grupo ng mga bandido ang sumalakay sa setting ng nayon. Mga bahay na nasusunog at pinapatay ang mga naninirahan ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang eskrimador at itinaboy ang mga bandido na pumipigil sa kanila sa pagkidnap sa babae. Naantig siya kaya hiniling niyang pakasalan siya ngunit tumanggi ito at nawala siya ng walang bakas. Ang mga bata ay nabighani sa kwento at nagpas siyang maglaro ng mga espada ngunit si Tanasha ay interesado sa isang kwento at inamin ni Elise na ito ay hango sa isang tunay na kwento mula sa kanyang nayon. Ibinunyag niya na sinabi ng eskrimador na anak siya ng babaeng iniligtas niya kaya nag-iisip si Tanasha kung nanggaling siya sa hinaharap. Kinumpirma ni Elise ang kasabihang ito na anak siya ng babae at ang tulisan na nagtangkang dukutin siya kaya naglakbay siya sa nakaraan upang iligtas ang kanyang ina. Alam niyang hindi siya isisilang sa pamamagitan ng pagbabago ng nakaraan ngunit ginawa niya pa rin ito upang iligtas ang kanyang ina at si Elise ay nagtataka kung ano ang gagawin nito ngunit si Tanasha ay walang nakikitang kahulugan sa pagbabago ng nakaraan.
Nang maglaon, nagkomento si Asuka na binigyan lamang sila ng isang silid para sa kanilang dalawa at nakita namin na si Tanasha ay nagpalit ng sarili bilang isang pusa upang hindi siya mag-alala tungkol sa pagbabantay sa kanya buong gabi. Sa kalagitnaan ng gabi, isang babae ang nakakita ng isang taong inaalis ng isang lalaking may kumikinang na mga mata. Nagising si Tanasha at ipinaliwanag na siya ay nakasabay sa panaginip ng isang tao nang hindi sinasadya. Sa palagay niya ay may isang taong nagbubuga ng isang panaginip na may tumaas na emosyon na iniisip na maaaring ito ay isang taong may mahiwagang kapangyarihan na hindi natutong kontrolin ito. Nagtanong siya tungkol sa panaginip kaya binanggit niya na ang tao ay nanaginip ng isang taong kinasusuklaman nila at hinding-hindi mapapatawad. Kinabukasan ay nagpatuloy sila sa pagbisita sa mga hangganan at si Tanasha ay nagbago pa rin bilang isang pusa ngunit bigla silang tinambangan ng mga Edo. Ang pinuno ay pinangalan ng Javi at ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa pamumuhay mula sa pagnanakaw na nagdedeklara na gusto niya ang babaeng hindi niya maagaw noong isang taon kaya handa siyang magkaroon ng isang tunggalian para sa kanya. Pumunta sila sa isang bundok at ipinaliwanag ni Javi na ito ay isang sagradong lupain para sa mga Edo dahil may isang Diyos daw na bumisita sa lugar na ito. May kakaibang nararamdaman si Tanasha kaya gusto niyang i-teleport sila sa training field ng kastilyo ngunit naisip ni Asuka na hindi nila ito tatanggapin at tiniyak sa kanya na walang dapat ipag-alala dahil matatapos niya ito ng mabilis. Binanggit ni Asuka na kung manalo siya ay pagbabawalan silang muling magnakaw sa kanyang kaharian at nagbabala na kapag hindi sila sumunod ay hahabulin niya ang mga Edo. Lumitaw si Elise at nalaman namin na siya ang babaeng sinubukang agawin ni Javi noong isang taon. Nakilala niya ito dahil alam niyang siya ang lalaking pumatay sa kanyang asawa at nagsimula ang tunggalian ngunit madaling natalo ni Asuka ang pagkaputol nito sa braso ngunit nag-alala si Elise at sinubukan siyang tulungan kahit nagalit siya sa kanya kaya naantig si Asuka at hiniling niya kay Tanasha na itigil ang pagdurugo, ngunit ito ay gumising sa isang ipoipo. Agad na pina-teleport ni Tanasha ang iba sa kaharian ngunit may lumabas na nilalang mula sa kailaliman ng bundok kaya inihagis ni Asuka ang kanyang espada upang sirain ito ngunit nahati ang lupa at nahulog si Tanasha sa bangin kaya tumalon siya para iligtas siya at nahulog sila sa tubig. Siya ay nabalisa na nagsasabing ayaw niyang mabasa bilang isang pusa kaya sinabihan siya nito na bumalik sa kanyang anyo bilang tao. Nagkomento siya na hindi maganda ang kanyang pakiramdam dahil sa isang mahiwagang interference at tila isang kapangyarihan mula sa lupa ang umatake sa mana sa kanyang katawan. Napagtanto nila na sila ay nasa ibaba ng sagradong lupain ng mga Edo at iniisip na ang mga guhit ay ang kanilang kasaysayan. May nabasa siya tungkol sa mga mahiwagang sphere at ang mga alaala ng isang angkan habang may nahanap si Tanasha tungkol sa Diyos na umatake sa kanila. Binanggit nito na ang bathala ng Hilaga ay nakakita ng mga demonyong nagtatago sa mga tao kaya pinatay niya ang mga ito at lahat ay nagpasalamat sa kanya para dito ngunit gumawa sila ng pahingahang lugar para sa kanya dahil sa takot. Ipinaliwanag niya na ang terminong Devil Fiend ay tumutukoy sa mga wizard sa Dark Ages kaya tila nag-react ang mga ito sa magic at pinahintulutan silang matuklasan kung sino ang mga wizard. Natuklasan din niya na ang mga wizard na lumapit sa nilalang na ito ay naapektuhan sa psikolohikal at pisikal kaya nawalan sila ng kontrol at nagdulot ng pinsala sa iba. Napagtanto ni Asuka ang ibig sabihin nito at naunawaan niya na siya ang Diyos na sinasamba ni Tairi at ang responsable sa pag-uusig sa mga wizard. Nagpasya si Tanasha na hawakan ang mga bagay ng mag-isa at binanggit na wala siyang akasya kaya hiniling niya sa kanya na manatili ngunit tumanggi siya at nagpasya na gumamit ng espada na natagpuan niya sa lupa. Nang maglaon ay nahanap nila si Elise ngunit napagtanto nila na siya ay sinapian. Sinubukan ni Asuka na atakihin siya ngunit agad na naputol ang espada at napansin niya na mukhang hindi maganda si Tanasha habang ipinapaliwanag niya na siya ay apektado dahil bahagi ng kanyang mahika ay hindi likas. Napagtanto niya na magiging mahirap na iligtas si Elise at iniisip ni Tanasha na ang nasa mga guhit ay isa pang may nagmamay-ari na tao. Sa tingin niya ang tanging solusyon ay ang pag-atake sa kanya kasama si Akasha at napansin nila na nahulog ang espada sa malapit ngunit binanggit ni Asuka na mamamatay din si Elise kapag ginawa niya yun. Inamin ni Tanasha na ayaw din niyang gawin yun ngunit kung ang bathala ay umabot sa ibabaw ay maaaring mawala ng kontrol ang bawat wizard na lalapit sa kanya at magdudulot sila ng pagkasira saan man sila magpunta ngunit biglang sumulpot si Javi at nakiusap na huwag siyang patayin kaya binago siya ni Tanasha. Magplano at kumuha ng isang sphere na humihiling kay Asuka na patayin siya kung magiging banta siya sa mundo. Pumayag siya dito kaya naging confident siya at hinalikan siya. Sinimulan niya ang kanyang plano at kinakain ang globo habang tumatakbo siya para mabawi si Akasha.
Nakuha niya ang atensyon ng Diyos na nagsasabing siya ay nagising sa kanyang mahika at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang Asher Moon Witch. Hinawakan siya ni Javi habang sinisipsip ni Tinashe ang kanyang enerhiya at inilalagay ito sa globo. Sa palagay niya ay wala na siyang maraming oras na ipaliwanag na ang tanging solusyon ay ang pag-atake sa kanya ng direkta sa tiyan at sirain ang globo. Nagreklamo si Asuka tungkol sa kanyang plano ngunit nagtitiwala siya na siya ay magdudulot ng hindi bababa sa pinsala kaya nagpasya siyang saksakin siya ngunit pagkaraan ng ilang oras nakita namin na si Tinashe ay nakaligtas. Nagtanong siya tungkol kay Elise kaya ipinaliwanag niya na naiwan siya sa mga guho ng nayon kasama si Javi at maaaring bumalik sa kuta anumang oras. Iniisip niya kung matutulog ba siya sa anyo niyang tao habang nandoon siya at binanggit niya na gusto niyang mag-relax kaya magtitiwala siya sa pagpipigil sa sarili ngunit nahuli siya nito at binigyan siya ng halik dahilan para mamula siya. Kinabukasan ay kinausap ni Tinashe si Lucrecia na binanggit niya na siya ay masyadong walang ingat at hindi makapaniwala na sa tingin niya ay hindi big deal ang pagsaksak ni Akasha. She assures her that she's fine at kinailangan itong mawala ang Eritrea kaya nagtiwala na lang siya kay Asuka. Sa tingin ni Lucrecia ay hindi ganoon kadali at iniisip niya kung ano ang gagawin ni Tinashe ngayong malapit nang matapos ang kontrata ngunit tila nagulat siya sa kanyang naaalala. May nakita kaming dalawang maharlika na nag-uusap tungkol sa bagong taon sa susunod na buwan. Ang isa sa kanila ay nagkomento na si Asuka ay dapat maghanap ng isang reyna upang simulan ang taon ng walang pag-aalala at ang isa ay nag-iisip na ang pinakamahusay na landas ay si Tinashe ngunit isang sibil na tagapaglingkod na nagngangalang Norman ay hindi sumasang-ayon sa kanila na nagpapaalala sa kanila na siya ay isang mangkukulam. Binanggit nila na siya ang reyna ng Thalder ngunit ipinaalala niya sa kanila na wala na ang bansa at hinding-hindi siya tatanggap ng reyna ng mangkukulam. Narinig siya ni Tinashe at si Pam Ire, ang salamangkero ng Costco, ay galit na galit ngunit inulit ni Norman ang kanyang sinabi na nagpapaliwanag na hanggat nahuhumaling si Asuka sa kanya ay walang reyna ang kaharian at dahil malapit nang matapos ang kanyang kontrata ay dapat niyang lutasin ito bago aalis ngunit hindi siya galit sa kanya at nagmumungkahi na burahin ang alaala ni Asuka ngunit sinabihan lang siya ni Norman na ayusin ito. Galit na galit si Pam Ire pero pinaalalahanan siya ni Tinashe na ang mga mangkukulam ay parang mga kalamidad kaya natural lang nagalit ang mga tao sa kanila. Pumunta sila upang panuurin ang paglubog ng araw at tinanong ni Pam Ire si Tinashe tungkol sa pagbura sa alaala ni Asuka. Ipinaliwanag niya na gagawin niya ito kung kinakailangan kaya sinubukan ni Pam Ire na pigilan siya sa pagsasabing makakalimutan ni Asuka ang lahat ngunit magiging masaya siya hanggat naaalala niya ito at gusto lang niyang mamuhay ng masaya. Sa tingin niya ay malakas itong tao sa pag-aakalang mas malakas siya sa kanya kaya nagtataka siya kung bakit buhay pa siya. Pinagalitan siya ni Pam Ire sa pag-iisip na kung gusto niyang mamatay ay dapat siyang mabuhay at mamatay bilang tao kaya niyakap siya ni Tinashe habang hinihiling ni Pam Ire na hanapin niya ang sarili niyang kaligayahan. Bumisita siya sa silid ni Asuka at binigyan siya ng isang globo na puno ng mga bituin para masiyahan siya. Sa palagay niya ay mukhang malungkot siya ngunit sinisiguro niyang ayos lang siya at gagamit na sana siya ng spell ngunit napansin niya ito at pinigilan siya. Ipinaliwanag niya na ito ay pagsubok lamang sa pag-aakalang lumakas siya at inamin niyang nag-aalala siya sa hinaharap. Iminumungkahi ni Asuka na pakasalan siya at tinanggihan niya siya muli ngunit pinilit niyang hilingin sa kanya na huminto sa pagiging isang mangkukulam upang tumanda kasama niya. Sa tingin niya ay may kakaiba itong panlasa sa mga babae ngunit sinasabi nito sa kanya na huwag magsalita ng ganoon tungkol sa isang taong mahalaga sa kanya. Bigla niya itong hinalikan at binanggit na hindi niya ito hahayaang makalapit kung hindi niya ito gusto kaya inamin niyang espesyal siya. Niyakap niya siya na iniwan siyang hinawakan at muli silang maghalikan ngunit nag-ambala ni Lazar at sinabi sa kanya ni Asuka na nagiging abala siya ngunit tila nasira ang mga hadlang at napansin ni Tinashe na inaatake ang lungsod. Sinubukan ng mga kabalyero na harapin ang mga demonyo at si Norman ay malapit nang mamatay ngunit iniligtas siya ni Tinashe sa tamang oras. Inutusan niya itong manatili sa kastilyo at hiniling niya sa kanya na alagaan si Asuka kaya lumipad siya at tinawag ang 5 sa mga espiritu ni Thalder na nagsimulang lumaban sa mga demonyo habang pinapaulanan niya ang apoy. Sinubukan ni Asuka na tulungan ang isang kasambahay ngunit bigla niya itong inatake at nakita siya ni Tinashe sa lupa kaya siya ay nag-alala. Nakita niya ang isang karayom sa kanyang daliri kaya siya ay nawalan ng pag-asa at nagsimulang mag-spell ng mapagtanto na siya ay Nolason at alam ni Lucrecia na ang lason ay Alchia. Sa tingin niya ay wala na silang magagawa at inaantala lamang niya ang pagkamatay nito sa pamamagitan ng paghinto ng oras ngunit sa tingin niya ay may paraan at ang tanging solusyon ay ang ilipat ang lason sa kanyang katawan.
Iniisip ni Lucrecia na baliw siya ngunit ipinaliwanag ni Tanacia na marami siyang mahika at kaya niyang ihinto ang oras kaya malamang na matiis niya ito ng isang araw hanggang sa makalikha siya ng mga antibodies gamit ang kanyang mahika. Iniisip ni Lucrecia na mamamatay siya dahil alam niyang hindi siya makakagamit ng mahika dahil magiging abala siya sa paghihirap. Ipinaliwanag niya na ito ang dahilan kung bakit kailangan niya ang kanyang tulong at napagtanto ni Lucrecia na determinado siyang ibigay ang kanyang buhay kaya pumayag siyang gawin ang kanyang makakaya. Itinali nila siya sa isang upuan at nagbabala si Lucrecia na hindi niya alam kung gaano ito katagal kaya maaaring mamatay siya sa sakit ngunit pumayag siyang ipagpatuloy ang paghiling kay Lucrecia na tapusin ang spell at burahin ang lahat ng alaala ni Asuka kung siya ay mamatay. Ngunit tumanggi si Lucrecia na burahin ang kanyang mga alaala sa pag-aakalang kakailanganin niyang dalhin ang pagkakasala sa buong buhay niya. Makalipas ang ilang oras ay nagising siya na gumaling at lahat ay gumaan ngunit sinabi nila sa kanya na siya ay may sakit lamang. Wala siyang maalala pero pakiramdam niya ay may nawawala. Nagpasya siyang matulog pa at makita ang globo ngunit wala itong laman. Kinalaunan sa araw na iyon ay tinanong siya ni Norman kung nakapagdesisyon na siya kung sino ang magiging reyna niya at agad nitong naalala si Tanacia. Kaya't hinanap niya ito at nakahanap ng isang lihim na silid ngunit bigo si Lucrecia na mabilis niyang naalala. Ipinakita niya sa kanya si Tanacia at sinabi sa kanya na ang lason ay inilipat sa kanyang katawan. Naisip ni Lucrecia na isang himala na hindi siya namatay at binanggit niya na ilang oras na siyang bumibigkas ng mga spells habang siya ay nagdurusa sa sakit ngunit hindi siya sumuko. Nakita niya ang mga sugat nito at naalala niyang kasalanan niya ang lahat. Maya-maya ay nagising siya at nagpasya si Lucrecia na alagaan ang kanyang mga sugat. Pinuntahan niya si Asuka at hiniling niya na habarin niya ang kanyang damit para makita niya kung ganap na itong gumaling ngunit tumanggi siya at nagtataka kung ano ang iniisip nito. Ngunit tinanong niya kung ano ang iniisip nito tungkol sa kanya kaya binanggit niya na siya ang kanyang kontratista at kahit papaano ay mahalaga sa kanya. Ngunit nagsimula siyang tumawa at hiniling sa kanya na mag-isip ng higit pa tungkol sa mga bagay. Ipinaliwanag ni Tanacia na siya ay nalilito sa kanyang pagtawa ngunit binanggit nila na siya lamang ang hindi nakakaalam nito. Kaya't tinulungan nila siyang tanungin siya kung magsasapanganib ba siya para sa isa pang kontratista at napagtanto niya na hindi niya gagawin kaya ipinaliwanag nila na nagmamalasakit siya kay Asuka dahil gusto niya ito. Nabigla siyang marinig ito ngunit iniisip ng lahat na siya ay tunay na umiibig kaya't nag-deny siya at iniisip na ang tanging pagpipilian niya ay ang patayin siya. Pumunta siya sa kwarto niya at inamin na hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya kaya tinanong niya kung in love siya dito. Nagtataka siya kung bakit ang tagal niyang napagtanto kaya sinabihan niya itong lumapit at nagsasalo sila sandali habang umiiyak ito nang hindi alam kung bakit ngunit masaya siyang nakilala siya. Ang dalawa ay nagtatapos sa gabing magkasama ngunit ito ay nagpapahina kay Tanacia dahil kailangan niya ngayon ng higit na kapangyarihan upang magamit ang kanyang espiritual na mahika. Ngunit binanggit ni Asuka ang kanilang kasal na nagsasabing ito ay magbibigay sa kanya ng mga pribilehiyo ng maharlikang pamilya. Hindi siya sigurado tungkol sa pagpapakasal at nagmumungkahi na siya na lang ang kanyang may bahay ngunit hindi siya sumang-ayon dahil ayaw niyang itago ito. Kinabukasan, pinag-uusapan ni Tanacia ang tungkol sa pagdiriwang ng bagong taon dahil alam niyang gaganapin ito sa silangang templo. Ipinaliwanag ni Asuka na ang tradisyon ay sumakay sa kabayo at batiin ang publiko kaya sa tingin niya ay kakailanganin niya ng escort. Biglang lumitaw si Lat-Ola at ibinunyag na nasa pintuan ng tore ang 5 bata na tila nakatira malapit sa kastilyo. Nakita namin ang mga bata na sinusubukang makapasok kaya sumulpot si Tanacia ngunit ipinaliwanag nila na gusto lang nilang malaman kung totoo ba na sa norte umuulan ng yelo sa halip na tubig. Napagtanto niyang tungkol sa snow ang pinag-uusapan nila at hindi makapaniwalang gumawa sila ng isang bagay na napakapanganib para lang marinig ang tungkol dito. Binanggit nila na sinusundan nila ang halimbawa ng bagong hari na naging mas malakas salamat sa kanyang mga pakikipagsapalaran ngunit pinagalitan niya ang mga ito na nagpapaliwanag na nagsanay siya na lumakas muna bago pumunta sa mga pakikipagsapalaran. Dinala niya sila pauwi at nagsagawa ng surveillance spell sa kaharian para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Pupunta siya upang kausapin si Asuka at sa palagay niya ay nakakapagod ang spell ng ganoong laki ngunit binago niya ang paksa at sinamantala niya ang pagkakataong tanungin siya kung bakit ayaw niyang magpakasal. Ipinaalala niya sa kanya na ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay Seliado na nagpapakita na siya ay may kahangahangang kapangyarihan at ito ay malamang na Seliado noong siya ay bata pa. Ipinaliwanag niya na kung mayroon siyang anak sa kanya ay tiyak na magiging isang makapangyarihang salamangkero ito at kung ito ay isang anak na babae ay maaaring siya ay isang mangkukulam mula sa kapanganakan.
Sa palagay niya ay minana niya ang maalamat na espada sa murang edad upang harangin ito ang kanyang mahiwagang kapangyarihan at ang kanyang kapangyarihan ay malamang na tinataka ng kanyang ina o ng isang taong malapit sa kanya. Nagtataka siya kung bakit ito isang problema at nagkomento na ang kanyang kapangyarihan ay nakatulong sa hindi mabilang na mga tao ngunit ipinaalala niya sa kanya na ito ay kumitil din ng mga buhay. Sa tingin niya ay maaari nilang ituro sa kanilang anak ang tungkol sa kanyang kapangyarihan at ang halaga ng buhay na humihiling sa kanya na bigyan ng pagkakataong maisilang ang kanilang anak. Dumating ang oras para sa pagdiriwang at sinundan ni Asuka ang lahat ng mga ceremonial na gawain kasama si Tenasho na sinamahan siya sa paghihiwalay ng sarili sa iba. Sa pagbabalik ay napagtanto ni Tenasho na binabantayan sila kaya nagpatawag siya ng kidlat ngunit napansin niyang nakatakas ang kalaban. Napapansin din niya ang mga bata kanina kaya nagpakilala sila at dinadala niya ang mga ito. Umuulan kaya gumawa siya ng snow para protektahan ang mga bata habang iniisip ni Asuka kung gaano kaganda ang mundo sa tuwing kasama niya ito. Magkasama ang dalawa para ipagdiwang ang bagong taon at pagkatapos nito ay binanggit ni Tenasho na nakaka-stress ito. Sinubukan ni Asuka na alagaan siya ngunit humihingi siya ng oras para isipin ang tungkol sa kasal hanggang sa matapos ang kanilang kasunduan. Ipinahayag ni Asuka na nakipag-usap siya sa kanyang ama na umamin na nagpakasal din siya para sa makasariling dahilan kaya hahayaan niya silang gawin ang gusto nila. Nakita namin ang bruhang si Lenore habang nagkukwento siya tungkol kay Tenasho at sinabi sa kanya na hamina ang kapangyarihan ni Tenasho kaya naman nagtaka si Lenore kung natulog ba siya sa prinsipe sa pag-aakalang ito ay walang ingat dahil halos mamatay siya noong isang araw. Pagkalipas ng ilang araw ay nakatanggap si Asuka ng mga detalye tungkol sa isa pang selebrasyon at ayaw niyang dumalo dito ngunit napagtanto niya na maraming problema ang lumitaw doon kaya napagtanto niyang kailangan niyang pumunta. Nagpasya siyang isama si Tenasho at iminumungkahi na kunin sina Pam Ira at Sylvia para tulungan siyang magbihis ngunit tumanggi itong ipaliwanag na ayaw niyang magpakita sa publiko at gusto lang niyang maging tagapagtanggol niya sa pagkakataong ito. Pinaalalahanan siya ni Lazar na alam na ng lahat sa kaharian kung sino siya ngunit pinayagan siya ni Asuka na huwag dumalo hanggat ipinapalam niya sa kanya kung saan siya pupunta. Pumunta sila kay God-Ana at ibinunyag ni Tenasho na naroon na siya noon dahil minsan siyang hiniling na alisin ang isang demonyo doon. Nagpasya siyang manatiling malapit sa bola kaya kailangan lang niyang tawagan siya kung may mangyari. Sa pagdiriwang, nilapitan ng superior na demonyong si Travis si Tenasho na pinapansin kung gaano siya lumaki. Binanggit niya na gusto rin niya si Asuka para sa kanyang sarili kung siya ay isang babae ngunit hiniling niya sa kanya na ihinto ang pagiging kitakot-takot. Ibinunyag niya na siya na ngayon ang duke ng bansa at gumaganap din bilang tagapag-alaga ng isang prinsesa na nagngangalang Aurelion na biglang sumulpot na pinapagalitan siya sa pananakit sa mga tao at humingi siya ng tawad kay Tenasho para sa kanyang inasal. Ipinaliwanag niya na dati na silang magkaibigan at sinubukan niyang guluhin si Tenasho sa pagsasabing gusto niyang makita ang magiging anak nito ngunit ipinaliwanag niya na ayaw niyang magkaanak kaya naman hindi siya sigurado sa pagpapakasal. Sa palagay niya ay natatakot siya na ang kanyang anak ay ipanganak bilang isang mangkukulam ngunit sinabi sa kanya ni Aurelion na ang isang bata ay may mga alalahanin at kagalakan sa magkatulad na bahagi at pinayuhan siya na payagan ang kanyang anak na maisilang. Humingi ng tawad si Aurelio sa sobrang pagsasalita at umalis na siya ngunit nabigla si Tenasho sa kanyang sinabi. Ibinunyag ni Travis na siya ay ipinanganak na may kakaibang kapangyarihan na hindi niya gusto kaya masama ang loob ni Tenasho para sa kanya at naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin ngunit tinanong niya si Tenasho kung ano ang pakiramdam ng mapag-alitan ng isang batang babae na mas bata sa kanya ng 400 taon. Si Tenasho at Asuka ay sabay na naliligo at ibinunyag niya na ang prinsesa ng Yarta ay nawala malapit sa hangganan kasama si God-Ana na nagdulot ng panloob na alitan sa korte at maging ang paghahanda para sa isang digmaan ngunit binago niya ang paksa at hinayla si Tenasho sa batsya. Tinanong niya ito kung sino ang kanyang kausap kaya ipinaliwanag niya na siya ang hari ng demonyo na nagpapakita na siya ang dapat niyang alisin sa unang pagkakataon na pumunta siya sa God-Ana. Medyo nagseselos si Asuka ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya interesado sa mga mangkukulam at talagang curious siya tungkol sa kanya. Umaatake ang mga demonyo sa kalagitnaan ng gabi kaya nagising si Asuka at nakipag-away sa mga demonyo kasama ni Al. Tinulungan sila ni Tenasho at namumula si Al nang makita siya kaya sinabihan siya ni Asuka na magbihis ngunit kumilos siya nang hindi nag-iisip at hinabol ang isa sa mga responsableng ngunit nagawa ng babae na makatakas kasama ang iba. Nakita niya si Travis doon at ibinunyag niya na sinubukan din ng mga demonyo na alisin si Aurelio ngunit bigla niyang napagtanto na nakasuot lang siya ng sheet sa pag-aakalang magagalit si Asuka sa kanya.
Sa umaga ay nalaman nila na ang punong ministro ng Gad-ana ay natanggal at noong una ay inakala nilang si Tanasha ang may kasalanan dahil siya ay kumilos ng hindi nag-iisip ngunit binanggit niya na ang nag-orkestra ng lahat ay si Leonora ang mangkukulam na hindi maaaring ipatawag. Sa tingin niya ay sinundan ni Leonora sina Asuka at Aurelia dahil minamaltrato siya ni Travis noon at naging masama siya sa kanya noong isa sa mga laban nila kaya sa tingin niya ay may sama ng loob si Leonora sa kanila. Ipinaliwanag niya na nasa yarte si Leonora kung saan sinusuportahan niya ang prinsipe. Binanggit niya na ang mga mangkukulam ay karaniwang hindi mahilig makialam sa mga digmaan o bansa ngunit iba si Leonora at mahilig siyang humila sa likod ng mga eksena. Ginagawa niya ang maharlika at maharlika na gawin ang kanyang pag-uutos at minsan niyang binalot ang isang buong kastilyo sa amber. Nagpasya si Tanasha na alisin siya ngunit naisip ni Asuka na hindi niya ito magagawa ng mag-isa at iniisip kung may alam ang nawawalang prinsesa kaya't sinundan ni Tanasha ang nawawalang prinsesa sa yarte at natuklasan na nakatago siya sa isang sandstorm sa loob ng isang kuta. Pumasok sila sa loob at nagpakilala si Prinsesa Nephil ngunit namula siya nang makita si Asuka. Nilinaw niya na ang kanyang kaharian ay hindi nilayon na makialam sa publiko kaya dapat itong ilihim na nagpapaliwanag na siya ay isang dalubhasa pagdating sa pakikitungo sa isang mangkukulam. Ibinunyag nila na ang kapatid ng prinsesa ay nalinlang ni Leonora at iminumungkahi ni Tanasha na iwaksi ang sandstorm upang maalis siya sa pagtatago sa pag-aakalang darating siya sa kanyang sarili kapag natuklasan niyang nakipag-ugnayan sila kay Nephil. Iniisip ni Tanasha na madali siyang talunin dahil masyado siyang mapusok at ipinagtapat na bumisita siya sa korte ng yarte bago dumating na ikinagulat ng lahat. Pinagalitan siya ni Asuka sa pag-aakalang siya ang mapusok ngunit ipinaliwanag niya na natatakot siya na baka hindi matigil ang digmaang sibil kahit na matalo nila si Leonora. Gusto niyang matiyak na hindi ito mangyayari kaya kinuha niya ang kalayaan na dalhin ang lahat ng mga pinuno ng paksayon sa mga hangganan na tinatakan ng mahika ng salamangkero at naantala ang hukbo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga laxative. Sa tingin niya ay walang awa siya ngunit ipinahayag niya na pinagaling din niya ang hari na may sakit at nakipag-usap sa kapatid ng prinsesa na si Savus na tila nagsisi sa kanyang ginawa. Nagulat ang lahat at binanggit niya na mas marami na silang oras sa kanilang panig na nagpaplanong wakasan si Leonora sa pagkakataong ito. Naghanda sila upang harapin si Leonora at nagtaka si Asuka kung ano ang nangyari noong nakaharap siya ni Tanasha sa nakaraan kaya't ibinunyag niya na siya ang nanalo ngunit hiniling sa kanya na harapin ang isang lalaking nagngangalang Yunay na nagpapaliwanag na ginawa siya ni Leonora na sumipsip ng isang demonyo kaya mayroon na siyang higit sa tao na lakas. Tinitiyak niya sa kanya na kakayanin niya ito ngunit sinabi sa kanya na ihinto ang pagkilos sa kanyang sarili. Umiti siya at hinawakan ang mukha nito na nagpapaliwanag na hindi niya mapapatawad ang sinumang nagtangkang pumatay sa kanya. Sinasamantala niya ang sitwasyon para halikan siya ngunit gusto niya ng higit pa kaya ipinaliwanag niya na hindi ito ang oras para dito ngunit wala siyang pakialam na ipaalala sa kanya na maaari silang mamatay sa labanan. Sa umaga ay binabawi nila ang sandstorm at si Tanasha ay pagod pagkatapos ng isang gabi kasama si Asuka. Iniisip niya na medyo magtatagal bago lumitaw si Leonora ngunit tila nagseselos si Nehili. Samantala, natuklasan ni Leonora na wala na ang bagyo kaya nagpasya siyang personal na sabihin kay Yunay na maghanda. Naliligo si Tanasha kasama si Pam Ira at sinamahan sila ni Nehili na nakikita ang mga marka sa leeg ni Tanasha mula sa gabi nila ni Asuka. Kaya nagpasya siyang maging direkta at tinanong si Tanasha kung bakit kasama niya si Asuka sa pag-aakalang gusto niyang manipulahin siya tulad ng ginawa ng isa pang mangkukulam sa kanyang kapatid. Kaya nilinaw niya na hindi niya ito minamanipula at talagang si Asuka ang kumokontrol sa kanya. Natuklasan niya na mahal siya ni Nehili dahil napagtanto niya na kung hindi nakialam ang mga mangkukulam ay maaaring siya na ang reyna ng Farsa. Iniisip ni Tanasha kung paano isinumpa ng mangkukulam ng katahimikan si Asuka at kung paano siya nagpakita upang protektahan siya habang nagpasya si Leonora na sirain ang kaharian. Napagtanto niya na kakaiba ang kapalaran ng tao ngunit pinaglalaroan ito ng mga mangkukulam kung kaya't hindi niya pinangarap na may magmamahal sa kanya na parang tao. Kinakabahan siya pero naalala niyang ayos lang at handa na siyang harapin si Leonora ngayon. Nagsimula ang digmaan at binigyan ni Tanasha si Asuka ng isang laso na mag-aabiso sa kanya kung hatakin niya ito at maaari siyang nasa tabi niya sa isang iglap. Tinanong niya siya kung gusto niyang maging asawa niya na umaasang tatanggihan siya muli ngunit sa pagkakataong ito ay sa wakas ay tinanggap niya kaya siya at ang iba ay nabigla at nagbiro si Asuka na ngayon ay dapat siyang manalo. Lumipad sila sa ibabaw ng larangan ng digmaan at nilapitan sila ni Leonora kaya hinarap siya ni Tanasha.
Sinubukan niyang ipahiya si Tanasha dahil sa pagiging isang espiritual na salamangkero na nawala ang kanyang kadalisayan, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong baguhin ang kanyang mga spell na nagsasabing mabubuhay siya ayon sa gusto niya. Nilabanan ni Asuka si Inay na pinutol ang kanyang braso, ngunit nalaman namin na hindi lamang siya ay may superhuman na lakas dahil maaari rin siyang muling buuin. Naniniwala si Leonora na higit siya sa pagiging isang purong mangkukulam at tinawag niya ang kastilyong na-trap niya sa Amber. Sinubukan ni Tanasha ang spell, ngunit bigla itong pinigilan ng mga paru-paro at napagtanto niya na si Asuka ay nasa loob ng Amber Castle. Sinisingil ni Leonora ang kanyang pag-atake laban sa kuta ng Nephiles, kaya sinubukan siya ni Tanasha na pigilan, ngunit siya ay nahuli sa isang pagsabog. Ipinagpatuloy ni Asuka ang pakikipaglaban kay Inay at si Leonora ay nakaupo sa kanyang trono sa pag-aakalang nanalo siya sa digmaan, ngunit biglang lumitaw si Tanasha at nakita namin na ang kanyang braso lamang ang nasugatan sa huling pag-atake. Inipon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para salakayin si Leonora at aalisin na niya ito, ngunit lumuwag ang kanyang laso kaya isinantabi niya ang kanyang galit. Pumunta siya upang iligtas si Asuka at lumitaw din si Leonora sa tabi ni Inay. Inakusahan niya si Tanasha na naging isang karaniwang babae dahil sa isang lalaki, ngunit ipinaliwanag niya na ito ang dahilan kung bakit gusto niyang maging isang disenteng tao. Alam niya na mas lumalakas si Leonora habang tumatagal siya sa loob ng kastilyo, kaya nagpasya siyang umatake, ngunit pinigilan siya ni Inay at sumulong si Asuka para harapin siya. Kinaipa ni Tanasha si Leonora palabas ng kastilyo, ngunit agad siyang muling nabuhay mula sa pinsala. Siya ay naniningil pabalik sa pagsasabi kay Tanasha na ang kanyang mga pag-atake ay walang silbi habang sila ay nasa kastilyo, ngunit sinubukan muli ni Tanasha. Gumawa ng sariling spell si Leonora, ngunit biglang nawala si Tanasha at sinaksak siya ni Asuka gamit ang kanyang espada. Hinaharangan ng espada ang kanyang pagbabagong buhay, kaya nahulog si Leonora at napagtanto niyang lumipat si Tanasha sa kanya habang tinapos ni Tanasha si Inay. Namatay siya at nawala ang kastilyo habang ang mga demonyo ay naalis din at napagtanto ng lahat na tapos na ito. Pagkatapos nito, lumitaw si Travis at sinabi kay Tanasha na tutuparin niya ang kanyang pangako na hindi niya gagawin ang kaharian ng Farsa hanggat ang kanyang dugo ay tumatakbo sa angka ng hari. Bumalik sila sa Farsa at nagpasya si Tanasha na manirahan sa kastilyo hanggang sa mamatay siya bilang tao. Pinag-uusapan siya ng mga tao at hindi sila makapaniwala sa ganda niya dahil akala nila ay pangit ang mga mangkukulam. Nakita ni Tanasha ang mangkukulam ng katahimikan sa karamihan, ngunit ginamit niya ang telepathy upang ipaliwanag na dumating lang siya upang makita kung sino ang suho. Ang lahat ay nagtitipon para sa isang seremonya habang si Tanasha ay lumuhad sa harap ni Asuka na nagbigay sa kanya ng mga karapatan na maging bagong reyna at kinuha siya bilang kanyang asawa. Siya ay sumumpo sa kanyang pangalan at tinanggap siya bilang kanyang asawa na binabanggit na siya na ngayon ang kanyang mangkukulam at siya ang kanyang hari. Nagbiro siya na sa wakas ay nakuha niya ang kanyang hiling at sabay silang nagtawanan habang ipinapahayag nito na mahal siya nito. Bumalik sila sa tore ni Tanasha kung saan tinulungan siya ni Asuka na ayusin ang kanyang mga gamit. May nakita siyang kwintas na may dugo ng mapagtantong galing iyon sa ritual at may napansin din siyang asul na globo sa pag-aakalang pamilyar ito. Nagsimula itong umilo at sinubukang pigilan ni Tanasha, ngunit nabigo siya. At nawawala siya. Napunta siya sa isang field na nalilito at nalaman namin na nadala siya sa nakaraan. Nahanap niya si Tanasha, ngunit natakot siya kaya inatake siya nito, ngunit hiniling niya sa kanya na huminahon na nagpapaliwanag na kailangan niya ng tulong nito. Tinanong niya ito kung sino siya kaya ipinahayag niya na siya ang kanyang magiging asawa at siya ay nagmula sa 400 taon sa hinaharap at siya lamang ang kanyang pag-asa na makabalik. Binanggit niya na walang mahiwagang batas ang nagpapahintulot sa paglalakbay sa oras at hindi sigurado kung naniniwala siya sa kanya. Nalungkot siya, ngunit nagpasya itong tulungan siya at sa tingin niya ay maaari siyang manatili dahil walang pumupunta sa kanya. Nagpapasalamat siya, ngunit sinabi sa kanya na hindi siya dapat magtiwala sa mga estranghero ng ganoon kadali. Sa umaga ay natuklasan ni Asuka na sa kabila ng pagiging isang kandidato para sa trono ay inihahanda ni Tanasha ang lahat ng kanyang sarili, ngunit sa palagay niya ay mas mabuti sa ganitong paraan dahil maaari siyang patayin anumang oras. Uminom siya ng tsaa at napansin niyang pareho ito ng lasa mula noong umakyat siya sa tore. Iniisip niya ang tungkol sa ritual at nagtanong tungkol sa kanyang kaarawan, kaya sinabi niya sa kanya na 6 na buwan pa ang layo, kaya napagtanto niya na kung mananatili siya ay mailigtas niya siya mula sa kanyang trahedya.
Pagkatapos noon ay tinanong ni Tanasha si Asuka tungkol sa bagay na nagpadala sa kanya doon at binanggit niya na mukhang pamilyar ito ngunit hindi lubos na sigurado kung bakit. She notices his sword and he mentions that magic does not work on it kaya nagulat siya sa pag-aakalang si Akasha ang tanging espada na may ganoong kakayahan. Sinabi niya sa kanya na ito ang parehong espada kaya napagtanto niyang bahagi siya ng maharlikang pamilya. Bigla niyang naalala kung bakit parang pamilyar ang globo dahil kapareho ito ng pulang globo na matatagpuan sa kanyang kaharian na pagmamay-ari ng kanyang ina ngunit ang nasa tore ay kulay asul. Iminungkahi niya na pumunta sa Farsa upang hanapin ang globo ngunit ipinaliwanag niya na ito ay mula sa kanyang ina kaya hindi ito dapat naroroon sa oras na ito. Sa tingin niya ang asul na globo ay nagmula sa Tolder Treasury ngunit binanggit niya na ang pagpasok sa treasury ay hindi pinapayagan ng walang pahintulot ng hari at siya ay nakangiti habang iniisip kung paano siya tumagal ng ilang sandali upang masanay sa kanya. Sa sandaling iyon ay napansin niya ang masalimuot na mga sumpa at pagpapala sa kanyang katawan kaya ipinaliwanag niya na may naglagay ng basbas sa kanya noong bata pa siya at kailangan niya ng sumpa para makonsela ito. Siya ay interesado at humihingi ng kanyang dugo upang pag-aralan ito. Binanggit niya na mahilig siya sa pagsasaliksik at lahat ay sulit na subukan ng isang beses kaya tinanong niya kung naisip na ba niya ang tungkol sa pagsasanay gamit ang isang espada na iniisip na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Kaya nagsimula silang mag-training ng magkasama at sinasaliksik din ni Tanasha ang dugo ni Asuka habang magkasama sila sa mga susunod na araw. Pinaglalaroan niya si Nark na tila nakakakilala rin sa kanya at naalala niyang paparating na si Lanak kaya nag-aalala si Asuka. Ibinigay ni Lanak kay Tanasha ang kwintas at bago siya umalis ay humingi siya ng pahintulot na pumunta sa treasure room. Nang maglaon ay sinubukan niyang kausapin si Asuka tungkol dito ngunit nagalit ito at hiniling sa kanya na huwag makipaglapit kay Lanak ngunit napapansin niya na siya lamang ang pamilya na mayroon siya at palaging nasa tabi niya kaya hindi niya tinatanggap ang pananalita ni Asuka sa kanya. Binanggit na wala siyang iba maliban sa kanya. Niyakap siya ni Asuka habang natatakot siyang mag-isa at iniisip kung paano niya gustong makita ang kanyang mga magulang at maging isang normal na bata. She continues crying so he consoles her promising that she won't be alone in the future because he will find her and they will finally be happy together. Kinabukasan ay tila mas kalmado siya at ipinaliwanag na pumayag si Lanak na pumunta sa treasure room kasama niya at pinasalamatan siya ni Asuka sa kanyang tulong. Bumalik siya mula sa treasure room at ipinahayag na natagpuan niya ang asul na globo ngunit hindi niya ito madala kaya nag-spell siya para makapasok siya sa silid. Siya ay naghahanda upang pumunta at bago bumalik sa hinaharap ay sinabi niya sa kanya na sa 400 taon ay magpapakasal sila sa pagtiyak sa kanya na siya ay magiging masaya at hiniling din niya sa kanya na mag-ingat sa Lanak. Pumunta si Asuka sa treasure room at hinanap ang globo ngunit nagtatanong kung bakit siya bumalik sa nakaraan sa pag-aakalang ito ay upang iligtas si Tanasha mula sa kanyang trahedya at napagtanto niya na ang 400 taon ay masyadong mahaba para sa kanya upang maghintay para maging masaya. Kasabay nito ay sasaksakin na sana ni Lanak si Tanasha ngunit bigla siyang pinigilan ni Asuka at ibinunyag sa kanya ang totoong intensyon nito. Inutusan ni Lanak ang mga salamangkero na patayin siya ngunit natalo niya ang mga ito at tinulungan din siya ni Tanasha. Si Lanak ay nahuhumaling sa pagkakaroon ng kapangyarihan kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang sarili bilang isang sisidlan ngunit hindi kaya ng kanyang katawan ang lahat ng kapangyarihan. Malapit nang masira si Tolder ngunit hiniling ni Asuka kay Tanasha na magtiwala sa kanyang kapangyarihan at makuha ang mahika para iligtas ang lahat. She manages to absorb it all so he congratulates her but confess that he lied saying that he came to save her para hindi na sila magkita. Napagtanto niyang wala na siyang lugar na babalikan dahil iba na ang hinaharap. Naiisip niya ang kwento kung saan ang isang babae ay iniligtas ng isang time traveler na sa totoo lang ay sarili niyang anak ngunit nawala ito sa huli. Binanggit niya na ang mundo ay sumusunod lamang sa isang landas at kung maglalakbay ka sa panahon binabago nito ang nakaraan at agad na lumilikha ng isang bagong kwento. Kaya nang i-activate niya ang globo ay nawala ang lahat ng kanyang kinabukasan at ang tanging magagawa niya ay muling isulat ang kasaysayan. Ipinaliwanag niya na ginampanan na niya ang kanyang tungkulin kaya mawawala na siya ngunit hindi niya pinagsisisihan ang ginawang desisyon at ipinagtapat na masaya siya sa mga panahong kasama niya ito sa pagsasabi sa kanya na mamahalin niya ito palagi.